Tatlong anino ang mabibilis na kumilos sa dilim patungo sa likurang bahagi ng tatlong palapag na mansyon. Nangunguna sa tatlo si Felix, ang eksperto sa pagbubukas ng security system. Maingat na kumilos ang binata nang makarating sa maliit na gate. 10 seconds lang to. Bulong ni Felix sa mga kasama bago niya ilagay ang dalang gadget sa control panel ng electronic gate. Kumislap ang berdeng ilaw ng gadget, senyales ng matagumpay na deactivation ng security lock para makapasok sila. Deactivated na ang lock, pumasok na tayo. Mahinang sabi pa rin ni Felix. Inilabas pa niya ang isang infrared jammer at idinikit sa pader kung saan konektado ang mga sensor lights sa mansyon. Pinipigil na yon ang pag-activate ng mga ilaw habang dumadaan sila. Felix, sa kanan ng daan patungo sa main stairs. Bulong ni Larga na naging inside man ng grupo sa mansyon. Copy. Tugon ni Felix habang sinisecure ang daan. Sigurado ka bang walang tao sa mansyon ngayon, Larga? Baka mamaya matimbog tayo rito. Mahinang ngunit kinakabahang tanong ni Lando, isa sa mga kasama ni Felix. Sa ilang buwan ko rito bilang katulong, kabisado ka ng routine ng may-ari nitong mansyon, Lando. Umaalis tuwing weekend ng mag-asawang Anderson para sa quality time nila at naiiwan nandito ay yung pamangkin nilang na aksidente. Palagi lang yun sa silid niya dahil nahihirapan pa lumakad. Ang mga kasambahay naman ay may overnight ngayon sa isang resort na pag-aari din ng mga Anderson. Tamad din ng gwardyang naka-duty ngayon sa main gate. Patulog-tulog lang yun sa gabi. Bilisan na lang natin kumilos. Nasa ikalawang palapag ang vault ng mga pera at alahas. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit bago pa sila makakyat sa ikalawang palapag, muling nagsalita si Felix. Sandali lang, huminto muna kayo. Puno ng CCTV ang parting to. Tumigil si Lando at Larga. Inilabas naman ni Felix ang isang compact jamming device mula sa backpack na kasing laki ng cellphone. Pero sapat na yun para i-disable ang mga CCTV sa loob ng mansyon. Idinikit niya ang device sa pader kung saan may linya ng kuryente papunta sa surveillance system. At ilang segundo lang ay namatay agad ang pulang ilaw sa mga CCTV. Okay na. 30 minutes lang ang itatagal niyan. Bilisan natin. Maingat silang umakyat patungo sa ikalawang palapag. At sinisiguro naman ni Felix na walang mag-aalarmang sensor sa daan. Sa kabila ng dilim, hindi pa rin maiwasang mamangha ng binata sa karangyaan ng mansyon. Litaw na litaw ang engranding disenyo nito mula sa mga chandelier, framed oil paintings, mamahaling muebles, at tila kumikinang ang marble tiles sa bahagyang sinag ng half moon. Hindi maikakaila na sobrang yaman ng may-ari ng bahay, kaya ito ang napili nilang pasukin para magnakaw. May nag-iisang silid sa dulong bahagi nitong pasilyo, at naroon ang kinalalagyan ng vault. Mahinang sabi ni Larga habang binabaybay nila ang pasilyo ng ikalawang palapag. May pagmamadali ngunit maingat pa rin nilang narating ang naturang silid. Iniskan ni Felix ang digital lock gamit ang decoder tablet. Nang muling nagsalita si Larga. May naaamoy ba kayo? Maliban sa amoy nitong si Lando? Tanong ni Larga na kunwaring pabiro pero halatang kinakabahan. Parang sinabi mo naman na mabaho ako, Larga. Kontra agad ni Lando. Seryoso ako, Lando. Nalanghap ko na yun kanina na pumasok tayo pero hindi lang ako sigurado. Ngayon sigurado na ako. Amoy gas sa paligid. Bago pa makasagot si Lando, narinig na nila ang pag-click ng lock sa pinto. Bukas na ang pinto. Kumilis na tayo bago pa maubos ang 30 minutes natin. Focus lang muna tayo sa pera at alahas. Mamaya na natin intindihin ng naaamoy mo, Larga. Baka may kas lang na sumingaw sa mansyon. Sabat ni Felix sa dalawa bago buksan ang pinto. Naghagi sa sahig ng anti-sensor disc si Felix para i-disable ang light sensor at makadaan sila ng walang sagabal. Mabilis din niyang nabuksan ang malaking vault na naglalaman ng pera at mga alahas. Ngunit nakapagtataka nakakaunti ang laman niyon. Parang lugi tayo sa laman nitong vault Wala pa yata to sa 5 milyon. Komento ni Lando. Okay na to. Ang mahalaga may nakuha tayo. Maghanap muna kayo ng ibang gamit na kaya nating buhatin palabas. Maraming mamahaling visa mansyon. Ilagay niyo sa mga bag niyo. Utos niya sa dalawa na agad namang sumunod. Inilagay ni Felix ang laman ng vault sa bag pero masyadong maliit ang bag niya at may mga gadget pa yun sa loob. Lando, ilagay mo tong ibang pera sa bag mo. Huy, Lando! Mahina niyang tawag sa kasama pero hindi siya nito narinig. Inilagay na lang niya sa bulsa ng pantalon ang labis na pera. Maingat niyang sinarado ang vault at kinuha ang disk sa sahig bago nilisan ng silid. Malinis ang operasyon nila na tila walang pumasok doon. 10 minutes na lang. Bilisan natin.
Sabi niya nang makasalubong ang mga kasama na pawang nagbibigatan sa mga suklit na bag. Lahat sila'y nakakubli ang muka sa suot na bonnet at tanging matang bahagi lamang ang nakalabas. Magkakasunod nilang binaybay ang daan patungo sa main stairs. Nauuna si Lando, kasunod si Larga at nasa huli si Felix. Ngunit hindi nila inaasahan nang salubungin sila ng malakas na pagsabog mula sa unang palabag. Ah, shit! Daing ni Felix pagkatapos tumalsik sa malakas na pagsabog. Mabilis siyang bumangon para tingnan ang kalagayan ni Larga at Lando. Tulad niya, tumalsik din ang mga to. At kahit nahihirapan ay pilit pa rin bumabangon para tumakas sa nagngangalit na apoy. Mabilis yung gumapang sa kortina ng floor-to-ceiling windows at wooden furnitures. Ayos lang ba kayo? Tanong niya sa mga kasama. Ayos lang ako kahit nahagip ng apoy ang braso ko. Masakit din ang balakang ko pero kaya ko pang maglakad ng hindi nagiging mabigat sa inyo. Ang problema lang, nabasag yata ang ibang figurine sa bag ko. Sagot ni Lando habang paika-ikang binuhat ang bag. Okay lang yan, ang mahalaga may natira pa. Sagot niya kay Lando bago tiningnan si Larga. Ikaw Larga, ayos ka lang ba? Pabagsak na binitiwan ni Larga ang bag at masamang tumingin sa kanya. Hindi mo ba na-detect ang pagsabog na to, Felix? Muntik na tayong mapahamak sa kapabayaan mo. Ikaw ang mata namin. Bakit hindi mo nalaman na may sasabog sa mansyon na to? May paninising tanong nito. Deactivated ang mga CCTV sa mansyon, Larga. Paano ko malalaman na may nagtanim ng pampasabog dito? Security system ang expertise ko at hindi explosives. Wala na ring oras para alamin kung sino ang may kagagawa ng pagsabog. Mas lalo tayong mapapahamak kung magsisisihan pa tayo rito. Tama si Felix, Larga. Umalis na tayo bago pa makarating sa second floor ang apoy. Sang-ayon ni Lando na bahagya pang umubo dahil sa usok. Felix, saan tayo pwedeng dumaan? Hindi na tayo makakadaan sa main stairs. Malakas na ang apoy sa unang palapag. Baling nito sa kanya. Tiningnan ni Felix ang blueprint ng mansyon sa tablet niya. May fire exit sa third floor. Yun ang gagamitin natin palabas. Sagot niya bago muling inilagay ang tablet sa bag. Tumakbo si Felix patungo sa hagdan paakyat ng third floor, kasunod si Larga at Lando. Ngunit isa na namang pagsabog ang naganap sa second floor. Mabilis na nakapagtago si Felix sa haliging pader para hindi mahagip ng apoy. Felix, tulong! Sigaw ni Larga. Sumilip mula sa pinagtataguan si Felix na bahagyang nagbago ang direksyon ng apoy. Pero nang hilakbot siya nang makitang nasusunog ang mga kasama niya. Larga! Lando! Sinubukan niyang tulungan ng dalawa, pero mas sumiklab ang apoy. Hindi nakatulong ang sprinkler para patayin ang apoy na tila gustong pulbusin ang buong mansyon. Natulala na lang siya habang pinagmamasdan ang nasusunog na mga kasama. Lumukob ang takot sa dibdib niya nang bumalik ang masakit na alaala noong 14 years old pa lamang siya. Ang pagkasunog ng bahay nila kasama ang buong pamilya niya. Malinaw pa sa kanyang isip kung paano natrap sa loob ang pamilya niya. Felix, tumakbo ka na! Natauhan si Felix nang marinig ang sigaw ng tatay niya sa kanyang alaala. Mabilis niyang pinatay ang apoy na kumapit sa damit niya at inihagis ang kanyang bag na nag-aapoy rin. Wala na siyang pakialam kung naroon ang pera at mga gadget niya. Ang mahalagay makaligtas siya sa nag-aapoy na mansyon. Kailangan ko makalabas ng buhay rito. Determinado niyang sabi bago tumakbo patungo sa third floor. Malapit na si Felix sa fire exit, pero napahinto siya sa gitna ng pasilyo nang marinig ang boses ng isang babae. May tao ba riyan? Nauuhaw ako. Kailangan ko ng tubig. Lumihis ng daan si Felix para puntahan ang silid kung saan niya narinig ang boses. Hindi siya nagdalawang isip na buksan ang nakaawang na pinto. Tumambad sa kanya ang malawak na silid at mula sa sinag ng lampshade, nakita niyang isang babae na nakaupo sa gitna ng malaking kama. Nakasandal ito sa headboard habang sinusuklay ang mahabang buhok sa may dibdib. Sino ka? Kalmado nitong tanong at walang emosyong nakatingin sa kanya. Nagtaas baba ang tingin nito sa katawan niya at bahagyang kumunot ang noo. Waring nagtataka sa all black niyang suot at bonnet sa muka. Miss, nasusunog ang mansyon at kailangan mong umalis dito kung gusto mo pang mabuhay. Walang reaksyon ng babae, kaya't minabuti niyang lapitan ito para isama palabas ng mansyon. Walang pasabi niya itong hinawakan sa braso, pero nagulat siya nang bigla siya nitong hinila. Pahiga siyang natumba sa kama kasunod ng pagtutok nito ng suklay na may patalim sa leeg niya. Kinabahan siya nang bumakas ang galit sa inosente nitong muka. Tanggalin mo yung bonnet sa mukha mo. May tapang nitong utos. Miss, wala nang oras para... Tanggalin mo! Malakas nitong putulo sa sasabihin niya. Inalis ni Felix ang bonnet sa mukha niya
Akala niya makukontento na ang babae kapag nakita ang itsura niya. Pero mas lalong bumakas ang galit sa mukha nito. Hindi ka empleyado ng mansyon. Anong ginagawa mo rito, ha? Narito ka ba para patayin ako? Miss, hindi ako magsasayang ng oras na puntahan ka rito kung papatayin lang din kita. E di sana hinayaan na lang kitang masunog dito at tumalis na ako. Kung ganon, sino ka? Paano ka nakapasok sa mansyon? Tulog ang gwardya nyo at curious lang ako kung ano meron dito. Ang tahimik kasi at medyo madilim. Akala ko kasi walang tao dito. Gusto ko sanang mag-ghost hunting. Ganun. Pagdadahilan niya, pero halatang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Sinungaling? Anong sadya mo rito, ha? Nataranta si Felix nang makitang unti-unting pumapasok ang usok sa silid ng babae. Ibaba mo na yung patalim mo, miss. Kundi pareho tayong matutusta rito. Tumingin ang babae sa pintuan. Sinamantala ni Felix ang pagkawala ng atensyon nito sa kanya at tinangkang agawin ng patalim dito. Eksakto namang inalis ng babae ang patalim sa leeg niya kaya hindi niya yun nahawakan. Tumikim lang siya at hindi pinakita ang pagkapahiya nang mali itong tumingin sa kanya. Umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Itinulak siya ng babae paalis sa kama bago ito humiga. Nagtataka si Felix sa kinikilos ng babae na hindi nakikitaan ng pag-aalala para sa sariling buhay. Pero hindi siya pumayag sa gusto nito. Nabigo siya noon na iligtas ang isa man sa miyembro ng pamilya niya. At nabigo rin siyang iligtas isa man kina Lando at Larga. Kaya't hindi siya papayag na mapahamak din ng babaeng to. Lumapit siya rito at hinila to sa braso. Pero nahulog ang babae sa kama. Aray! Gusto mo ba talaga akong pataying lalaki ka? Mabilis niya itong dinaluhan kahit nagtataka siya na hindi ito nakatayo agad. Gayong mabilis ang reflexes nito kanina nang tutukan siya ng patalim. Pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya. Tinabig nito ang kamay niya bago ibinaba ang laylayan ng satin slip nightgown na bahagyang tumaas. Umalis ka na, sabi, mister. Hayaan mo na ako rito. Hindi pa rin ako nakakalakad ng maayos ngayon. Mahihirapan ka lang kung isasama mo pa ako. Tumingin si Felix sa mga binti ng babae. Wala siyang nakikitang problema roon. Pero naalala niya ang sinabi ni Larga tungkol sa pamangkin ng mag-asawang Anderson. At sigurado siyang ito ang babaeng tinutukoy ni Larga. Hindi pwede, miss. Hindi ko nagawang iligtas sa mga kasama ko. Kaya hindi kita hahayaang mapahamak dito. Kailangan na nating umalis. Tara na. Sabi niya at walang paalam itong binuhat. Ano ba? Hindi ka ba nakikinig? Ibaba mo nga ako, sabi. Hindi pinansin ni Felix ang sinabi ng babae at diretso siyang lumabas ng silid. Magkasabay silang umubo ng malanghap ang usok sa dinadaanan nila bago sila makarating sa fire exit. Binuksan niya ang pinto roon, pero nakita niyang ilang baitang na lamang ang hindi nahahagip ng apoy. Bumagsak na rin ang kalahati niyon. I told you to leave me in my room. Hindi rin tayo makakalabas ng buhay rito. Mas gusto ko pang mamatay ng nakahiga sa malambot na kama kaysa mahulog sa matigas na lupa pero mamamatay din naman. Sabi ng babae. Sumilip si Felix sa gilid ng hagdan at mataas ang kinaroroonan nilang lugar. Kung tinatanggap mo na ang kamatayan mo, pues ako hindi. Ayoko mamatay sa ganitong paraan. Humugot ng malalim na paghinga si Felix at mahigpit niyang hinawakan ang malambot na babae bago tumalon. You're an idiot for choosing a hard way to die. Sigaw ng babae habang nasa ere sila. Mahigpit itong kumapit sa batok ni Felix at pumikit. Tila ayaw nitong masaksihan ang mangyayari sa kanilang pagbagsak sa lupa. Pero buo ang loob ni Felix. Hindi siya papayag na mapahamak silang dalawa. Ipapakita ko sa iyo kung paano makaliligtas ang idiot na to, miss. Habang nasa ere, mabilis na pinindot ni Felix ang isang switch sa gilid ng tactical belt niya. Bumukas ang maliit na compartment doon at lumabas ang grappling hook na dumiretso ng konekta sa pader ng mansyon. Tumama ang hook sa bakal na window frame ng third floor at agad na nalock. Humigpit ang high tensile fiber cord at sapat yun para pabagalin ang pagbagsak nila at hindi sila masaktan. What happened? Tanong ng babae nang bumagal ang pagbaba nila. Hindi tayo mamamatay, miss. Magtiwala ka lang sa akin. Boy Scout ako at palaging handa sa ganitong sitwasyon. Are you a spy? Secret agent? Military special force o police asset? What are you? Bakit may ganyan kang gamit? Ganyan na ba ngayon ang kagamitan ng mga ghost hunter? Napangiti si Felix. Sa dami ng pwede nitong hulaang identity, ni isa walang tumama. Hindi siya undercover agent, hindi rin sundalo. Dahil kung alam ng kausap niya, isa siyang haste specialist. Isang alamat sa mundo ng pagnanakaw. Tahimik, mabilis, at laging isang hakbang sa unahan ng lahat.
Tumatanggap siya ng utos mula sa kanilang boss. Kinupkup siya ni Sir Darius. Ito ang leader at utak ng grupong Black Spire. Doon siya hinasa, pinakain ng disiplina, sinanay sa teknolohiya, at ginawang armas ang katalinuhan. May sarili silang sponsor, isang anonymous billionaire na nagsusupply ng pinaka-advanced na gadget. Cloaking devices, silent drills, retinal scanners, signal jammers at marami pang iba. Sa kamay ni Felix, parang laruan lang ang mga yun. Pero hindi lang sa mga kagamitan siya umaasa. May instinct siyang hindi natuturo. May galaw siyang hindi masundan. At may utak siyang kayang baliktarin ng isang buong plano habang ini-execute to. Para sa mga tulad niya, hindi pera ang pinakaiingatan, kundi ang reputasyon sa kanilang samahan. Pero ngayong gabi, hindi siya ang alamat na kilala sa Black Spire. Ngayong gabi, nabigo si Felix. Hindi niya natapos ang misyon. Dalawa pa sa pinakamahuhusay niyang kasama, bago pa man sila makalabas, binawian ng buhay. Nabulabog ang plano, nagulo ang lahat, at ang dating perpektong estratehiya ay naging abo gaya ng masusunog na mansyon. Huwag mo nang alamin, miss. Sagot na lang niya dito. 5 metro na lang bago sila makarating sa ibaba nang isang pagsabog na naman ang yumanig sa 3rd floor. Shit! Samit ni Felix nang matanggal ang pagkakakapit ng grappling hook sa window frame at muli silang bumulusok pa ibaba. Sumigaw ang babae. Muli itong pumikit at sinubsob ang muka sa dibdib niya. Hold on, miss. Kaagad pumosisyon si Felix sa ilalim ng babae at niyakap to. Inihanda na niya ang sarili sa impact ng pagtama niya sa lupa. Napaigik siya at napainat ng diretsyong tumama ang likod at balakang niya sa sementadong hardin. Ayos ka lang ba, mister? Nag-aalalang tanong ng babae. Wala nang oras para sagutin ito dahil nakita niyang babagsak sa kanila ang kalahating bahagi ng balcony railings at mga piraso ng gumuhong kisame. Mabilis niyang niyakap ang babae at gumulong para makalayo sa pwesto nila. Dala ng pagkataranta, pagmamadali at kagustuhang mabuhay, hindi niya namalayan kung paano niya nagawang tumayo agad. Buong lakas niyang binuhat ang babae at tumakbo palayo sa gumuguhong mansyon. Nang makaroon ng ligtas na distansya mula sa nagliliyab na mansyon, biglang nanambot si Felix. Saka lang niya naramdaman ang bigat ng babae, ang hingal sa dibdib niya, at ang sakit sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ibaba mo na ako, mister. Kanina mo pa ako binubuhat. Alam kong pagod ka na. Sabi ng babae na nakahawak sa batok niya. Kusang bumigay ang braso ni Felix at humalagpos mula sa mga bisig niya ang babae. Magkasabay silang napaupo sa damuhan at kapwa walang masabi. Pareho lang silang nakatanaw sa nagliliyab na mansyon. Hindi pa man lubusang nakakabawi ng hininga nang marinig nila ang boses ng isang lalaki. Tingnan niyo mabuti ang paligid. Baka nakalabas si Zoe Anderson ng mansyon. Huwag niyo siyang hahayaan na makatakas. Ang utos ay tapusin ang buhay niya sa isang malagim na aksidente. Sigaw ng boses na gumambala sa tahimik na paligid. Mabilis pa rin kumilos si Felix kahit habol-habol na niya ang paghinga sa pagod. Hinila niya palapit ang babae at binuhat ito bago nagkubli sa malaking ugat ng punong kahoy na napapalibutan ng malagong damo. Huwag kang gagawa ng ingay, miss. Baka makita nila tayo. Bulong niya sa babae. Umupo si Felix at ibinaba ang babae sa kandungan niya. Pero nanatili pa rin ang mga braso niya sa bewang at likuran ng hita nito. Tulad niya ay habol-habol din ito ang paghinga na dumadampi sa gilid ng leeg niya. Mainit ang hininga ng babae na nagbibigay kilabot sa katawan niya, pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin yon nang muling narinig ang boses ng panibagong lalaki. Boss, nahihirapan pang lumakad ng babaeng yun. Hindi yun makakalabas ng mansyon. Malamang, natupok na yun sa lakas ng apoy na yan. Buong bahay nag-spray ng gasolina ang mga kasabot nating maid habang naglilinis kanina. Natitiyak kong maaaburin ng dalagang Anderson. Mabuti na yung sigurado tayo. Hindi tayo pwedeng pumalpak. Kilos na. Yes, boss. Bahagyang sumilip si Felix mula sa pinagtataguan. Natanaw niya na palayo na ang bulto ng mga lalaki. Pero may isang lalaki ang nanatiling nakatayo malapit sa pwesto nila habang masusi nitong pinagmamasdan ng paligid. Boss! Tawag pansin ng bagong dating na lalaki. Tumatakbo itong lumapit sa tinawag na boss. May nakita po kami sa sasakyan hindi kalayuan sa mansyon. Natatakpan po yun ng camouflage tarp na may pattern ng mga dahon at sanga. Halos hindi makita kung hindi lalapitan. Sa palagay ko po, may ibang motibo sa mansyon ng sakay nun. Mahinang napamura si Felix. Pag-aari ng Black Spire ang sasakyang tinutukoy ng lalaki.
Kung nakita ng mga ito ang sasakyan, wala siyang gagamitin para makaalis. Nasaan ang sasakyan? Sumunod po kayo sa akin, boss. Sinamantala ni Felix ang paglayo ng mga lalaki bago siya muling kumilos. Binuhat niya ulit ang babae at tumakbo palayo sa mga ito. Walang ideya si Felix kung ilang oras na siyang lakad-takbo habang pasan ang babae. Nanunuyo na ang lalamunan niya sa uhaw. Basang-basa na siya ng pawis at halos mamanhid na rin ang braso at binti niya. Pero wala sa bokabularyo niya ang tumigil hanggat hindi siya sigurado na ligtas sila. Kailangan lang niyang makahanap ng masisilungan bago tuluyang magtago ang buwan sa ulap. Mahihirapan siyang maglakad kapag madilim ang paligid. You're a robber, right? You're not just a ghost hunter na napadaan lang at na-curious sa mansyon. Tanong na babae na bumasik sa katahimikan nila. Kakasuhan mo ba ako kung aamin ako, miss? Madali na lang yung gawin para sa'yo. Lalo pat nakita mo na ang itsura ko at alam mo rin ang ginawa ko. Sandaling natahimik ang babae bago muling nagsalita. Alam ko may pananagutan ng sino bang lumabag sa batas, pero may pagkakataong mas matimbang ang konsensya kaysa sa batas. Hindi lahat ng tama ay legal at hindi lahat ng illegal ay mali. Kung nagnakaw ka man, hindi kita kakasuhan dahil kung hindi ka illegal na pumasok sa mansyon, baka abo na rin ako ngayon. Hindi ko makakalimutan na ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Hindi biro ang ginawa mong sakripisyo para sa akin. Maaari mong iligtas ang sarili mo pero mas pinili mong hindi ako iwan. Sa tingin ko, pwede ka namang patawarin dahil sa pagliligtas mo sa akin. Isa pa, ako ang may-ari ng mansyon at desisyon ko kung sasampahan ka ng kaso o hindi. Seryoso nitong sagot. Hindi alam ni Felix kung matatawa siya o kakabahan sa seryosong sagot ng babae. Pakiramdam niya marami itong nalalaman pagdating sa batas. Abogado ka ba, miss? Parang ang dami mong alam tungkol sa batas. Yes, I'm Attorney Zoe Anderson, the only daughter of Johan and Josie Anderson, who died in a car accident a few years ago. Ilang taon na rin akong humahawak ng mga kaso ng homicide, drug-related offenses, graft and corruption. Pero bilang abogado, alam kong hindi lahat ng guilty sa papel ay tunay na masama. At hindi lahat ng nakukulong ay kriminal. Minsan, may pinapanigan ng batas na hindi nararapat. Tumigil sa paglalakad si Felix at tumingin kay Zoe. Mula sa kakarampot na liwanag ng buwan, napansin niya ang lungkot sa maamo nitong muka, kahit bahagya itong nakayuko. May kinalaman ba ang pagiging abogado mo kaya nanganganib ang buhay mo ngayon? Tumingin si Zoe sa kanya, kasabay ng paglihis ng ulap sa buwan. Nasilayan ng liwanag ang maganda nitong muka. Ngayon niya lang napagtuunan ng pansin ang itsura nito. Malamlam ang mga mata nito ngunit tila palaging alerto sa paligid. Matangos din ang ilong nito. Ang mga labi nito na kahit walang kolorete ay agaw pansin ang natural na nipis at malarosas na kulay. Maamo itong tingnan, pero hindi ito mukhang mahina. Sa kabila ng kalagayan nito ngayon, nararamdaman niyang hindi ito basta-bastang babae. Oo. At dahil din sa trabaho ko, kaya hindi ako makalakad ng maayos ngayon. Inayos ni Felix ang pagkakabuhat kay Zoe, bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Ano bang ginawa mo para pagtangkaan nila ang buhay mo? May nasagasaan ka bang bigatin na tao, Miss Attorney? Savior kita, Mr. Robber, pero hindi ibig sabihin nun ay pagkakatiwalaan na kita. Oo, at nagpapasalamat ako sa ginawa mo. Pero hanggang dun lang yon. May limitasyon ng mga impormasyong pwede kong sabihin sa'yo. Huwag mo akong tawagin na Mr. Robber, Miss Attorney. Felix ang pangalan ko. Felix Abraham. Zoe ang pangalan ko at hindi Miss Attorney. Wala tayo sa korte, Felix. Okay. Mabilis naman akong kausap, Zoe. Good. Lihim na napangiti si Felix. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya dahil parang palagay na agad ang loob nila ni Zoe sa isa't isa. Walang ilangan, kahit hindi pa sila lubusang magkakilala ng babaeng iniligtas niya. Nakalipas ang ilang sandali, napansin nila ang isang abandonadong bahay sa di kalayuan. Kaya doon sila nagpahinga at nagpalipas ng gabi. Pagsapit ng umaga, nagpatuloy si Felix sa paglalakad habang buhat pa rin si Zoe, hanggang makarating sila sa kabayanan. Kumuha si Felix ng isang room for rent para pansamantala nilang tuluyan. Bumili rin siya ng pagkain at damit para kay Zoe. Pasalamat na rin siya dahil may pera siyang inilagay sa bulsa. Nagamit niya yon para makabili ng mga pangangailangan nila ni Zoe. Sigurado ka bang ayaw mong tawagan ng mga kamag-anak mo, Zoe? Baka nag-aalala na sila sa'yo. Tanong ni Felix nang matapos silang kumain. Huminga ng malalim ang abogada bago nagsalita.
Ayokang madami sila sa gulong to. Mas ligtas sila kung alam nilang patay na ako at wala kaming kontak sa isa't isa. May ideya ka ba kung sino ang gustong pumatay sa'yo? Hindi pa ako sigurado sa bagay na yan. Pero kung tama ang hinala ko, mahihirapan akong tanggapin na magagawa niya yun sa akin. Gusto kong lumayo sa lugar na to, Felix. Hanggat hindi pa ako nakakalakad ng normal, hindi ko pa kayang lumaban at hindi ako makakabalik para harapin ang taong yun. Pero wala akong pera. Babayaran kita kapag nakabalik ako sa dating buhay ko. Huwag mo nang isipin yun. Gagawan ko ng paraan ng paglayo mo rito. Pero sa ngayon, manatili ka muna rito. May pupuntahan lang ako. Saan ka pupunta, Felix? Babalikan mo ba ako? Sandaling natigilan ng binata, pero kaagad ding ngumiti. Pakiramdam niya ay siya lamang ang masasandalan ngayon ni Zoe. Maganda yun sa kanyang pakiramdam at hindi niya alam kung bakit. Hindi rin dahil sa pride, kundi dahil sa dami ng mga nagawa niyang kasalanan. Sa isang iglap ay may nagawa rin siyang isang tama. Babalikan kita rito, Zoe. Ilalayo kita sa lugar na to. Pangako ko yan sa'yo. Tipid nang ngumiti si Zoe. Napako ang tingin ni Felix sa maganda nitong muka. Parang nakabawi agad siya ng lakas sa ngiting yun ng dalaga. Maganda rin palang energizer ang ngiti nito dahil literal na sumigla ang pakiramdam niya at nagkaroon ng bagong lakas. Dapit hapon nang umalis si Felix para bumalik sa hideout ng Black Spire. Kailangan niya mag-report tungkol sa nangyaring operasyon at sa pagkamatay ni Nalando at Larga. Ihahanda na niya ang tenga niya dahil alam niyang masesermonan siya. Gabi na nang makarating siya sa hideout. Felix, anong nangyari? Bakit ngayon ka lang bumalik? Nasaan si Nalando at Larga? Tanong ni Sugar na sumalubong sa kanya. Mamaya ako na ipapaliwanag, Sugar. Nasaan si Sir Darius? Nasa opisina si Daddy at may bisita siya ngayon. Mamaya mo na lang siya puntahan. Magpalit ka muna ng damit sa silid mo. Sige. Nilagpasan ni Felix si Sugar pero sinundan siya ng babae hanggang sa loob ng silid niya. Mabilis itong naghanda ng damit at ng maligamgam na tubig sa banyo. Nasanay na siya sa ginagawang pag-aasikaso ni Sugar at normal na yon para sa kanya. Wala yung mali siya lalo pat kapatid ang turing niya sa dalaga. Felix, maligo ka muna bago magbihis. Gusto mo bang ipaghanda kita ng pagkain habang naliligo ka? Salamat, Sugar. Ako na lang ang bahala sa pagkain ko mamaya. Kailangan ko munang makausap si Sir Darius ngayon. Importante yung sasabihin ko sa kanya. Sabi niya habang nagpapalit ng pang-itaas na damit. Okay, sige. Puntahan mo na lang si Daddy sa opisina niya. Baka umalis na ang bisita noon bago ka matapos maligo. Ipagluluto pa rin kita kahit ayaw mo. Para may makakain ka mamaya. Ikaw ang bahala. Kibit balikat niyang sabi bago pumasok sa banyo at naligo. Matapos ayusin ang sarili ay lumabas na siya ng silid. Nagtungo si Felix sa opisina ng daddy ni Sugar. Pagdating doon, napansin niyang nakaawang ang pinto kaya hindi na siya kumatok. Iniisip din niyang nakaalis na ang bisita kaya pumasok siya. Pero nagulat siya nang makita ang pamilyar na lalaki. Ito ang tinawag na boss ng mga lalaking gustong pumatay kay Zoe kagabi. Nakatayo ito sa likuran ng kinauupuan ng hindi katandaan na Ginoo. Felix, mabuti at narito ka na. Sabi ko naman sa'yo, Mr. Anderson, magtiwala ka lang sa mga tauhan ko. Magagaling sila, lalo na itong si Felix. Siya ang pinakamahusay sa mga bata ko. Masayang sabi ni Darius na parang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Halata ang pagkalma ng tensyonado nitong itsura kanina. Kumilos ng normal si Felix at magalang na binati si Darius. Hindi siya nagpapahalata na pamilyar sa kanya ang isang lalaki sa opisina ng matanda. Sir, pasensya na po kung ngayon lang ako nakarating. Nagkaroon lang po ng aberya sa operasyon. Tumayo si Darius at lumapit sa kanya. Akala niya ibabatiin siya nito dahil ligtas siyang nakabalik. Pero hinawakan lang siya nito sa magkabilang balikat at sabik na nagtanong tungkol sa pera. Nasaan ang pera at mga alahas, Felix? Wala po akong nakuhang pera, sir. May sumabog po sa loob ng mansyon na pinagsimulan ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy at kasamang nasunog si Larga at Lando. Ako lang po ang nakaligtas sa aming tatlo. Mapanghusgang tumingin si Darius kay Felix. Napansin niyang hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Saan mo tinago ang pera, Felix? Imposibleng wala kang nailabas kahit konti. Maliban na lang kung itinago mo mga yon. Kilala mo ako, Sir Darius. Ilang operasyon na ang matagumpay kong nagawa at kahit isang sentimo ay hindi ako naghangad sa mga nakukuha natin. Sapat na sa akin ang perang binibigay mo. Kung paghihinalaan mo ako ngayon, wala rin yung silbi dahil wala akong naisalba sa mga pera at alahas sa loob ng mansyon. Ito ba ang pinagmamalaki mong tauhan, Darius?
Pulpul naman pala yan eh. Sabat ng Ginoo bago tumayo. Tila nabahag naman ang buntot ni Darius nang tumingin sa lalaki. Pasensya na, Mr. Anderson. Sinunod ko naman ang plano natin na ilabas ang pera at alahas bago pasabugin ng mga tauhan mong mansyon. Hindi ko po inaasahan na masasawi ang 2 kong tauhan at madadamay ang stop your nonsense explanation, Darius. Gumawa ka ng paraan para bayaran ng mga nawala kong pera at mga ginto. Bibigyan kita ng 1 buwan at kapag hindi mo nagawa, mabubulok ka sa kulungan. Banta nito bago binalingan ang lalaki sa likuran. Victor, umalis na tayo. Tandaan mo ang sinabi ko, Darius. Paalala pa ng Ginoo bago ito umalis kasama ang lalaking tinawag na Victor. Nanghihinang napaupo si Darius pag-alis ng 2 bisita. Seryoso namang nakatingin si Felix sa matandang itinuturing niyang pangalawang ama. Sir, hihiling po sana ako ng memorial service para kay Larga at Lando. Napahinto sa pagsasalita si Felix nang biglang tumayo si Darius at malakas siyang sinampal. Pumalpa kayo sa operasyon, tapos hihingi ka pa ng memorial service para sa kanila. Sir, kasama natin sa grupo si Larga at Lando. Malaki ang naging papel nilang 2 sa operasyon, lalo na si Larga. Siya ang tumayong inside man natin sa mansyon. Wala akong pakialam. Nagkaroon tayo ng blueprint ng mansyon dahil ibinigay yun ni Mr. Anderson. Pero pumalpak pa rin kayo. Binigo niyo ang major sponsor natin ng mga gadget at kagamitan. Binigyan niyo pa ako ng problema ngayon. Saan ako kukuha ng ibabayad sa nawalang pera at mga alahas ni Mr. Anderson, ha? Kung hindi sumabog ang mansyon, hindi po kami papalpak, sir. Buhay pa sana si Larga at Lando ngayon. Bakit kasi hindi niyo kami sinabihan na may ibang kumikilos doon na grupo? Huwag mong isisi sa ibang bagay ang kapalpakan mo, Felix. Kayo ang may kasalanan kaya kayo pumalpak. Ang laki pa naman ng tiwala ko sa inyo. Nagpanting ang tenga ni Felix sa paninisi ni Darius, kaya't hindi na rin niya napigilang sumbatan to. Nagkakamali ka, Sir Darius. Katunayan, may kasalanan ka rin sa nangyari. Kung sinabi mo sana sa amin ang plano niyo ni Mr. Anderson, hindi sana pumalpak ang operasyon. Nagkaroon sana kami ng koordinasyon sa mga lalaking nagpasabog sa mansyon. Pwede sana nilang hintayin na makalabas muna kami bago sila nagpasabog. Pero nagpasabog sila habang nasa loob pa kami. Hawak na namin ang inuutos niyo, pero biglang may mga pagsabog, kaya pati kami nasaktan at hindi na kayanan ni Larga na makatakas. Pakiramdam ko nga, trap yun para sa amin. Magandang pagkakataon nga naman ang pagnanakaw namin para maging scapegoat at magmukhang pagnanakaw ang dahilan kaya nasunog ang mansyon. Tama ba ako, sir? Hindi kayo ang punterian ng pagsabog, kundi ang pamangkin ni Mr. Anderson. Sinigurado muna niyang walang tao sa mansyon maliban sa pamangkin niyang hirap lumakad. Mataas ang kumpiyansa nilang makakalabas kayo roon, pero hindi niyo nagawa. Itinago ni Felix ang kuyom na kamao sa likuran. Hindi niya lubos maisip na kamag-anak mismo ni Zoe ang gustong pumatay sa dalaga. Nasaan ang konsensya ng tiyuhin nito at nakaya nitong ipahamak ang sariling pamangkin? Bakit niya gagawin yun sa sarili niyang kadugo, sir? Labas na tayo sa problema ng mga Anderson, Felix. Ang problema natin ngayon ay kung paano ibabalik ang nawalang pera ni Mr. Anderson. Siya at ang asawa niyang abogada ang protektor natin sa korte para lubayan ng mga pulis sa mga operasyon natin. Pero kapag tinalikuran niya tayo, sa kulungan ng bagsak natin. Wala tayong laban sa mag-asawang yun. Mayaman at makapangyarihan na mga yun. Sariling kadugo nga kaya nilang patayin. Tayo pa kaya ang hindi? Problemado nitong sabi. Bumutong hininga si Felix para kalmahin ang sarili. Babalik na ako sa kwarto ko, sir. Maghahanap ako ng next target para makatulong sa problema natin. Hindi sumagot si Darius at tila nahulog na sa malalim na pag-iisip. Tahimik na lang siyang lumabas sa opisina nito at bumalik sa silid niya. Nadatnan pa niya roon si Sugar na naghahain ng pagkain sa mesa. Kumain ka na, Felix. Nagluto ako ng... Teka, saan ka pupunta? May inutos na naman ba si Daddy sa'yo? Dapat pinagpahinga ka muna niya. Tanong nito nang makitang naglagay siya ng gamit sa bag. Sugar, mangako ka sa akin. Wala kang pagsasabihan na aalis ako ngayong gabi, okay? Bakit? Saan ka ba pupunta? Tatawagan na lang kita. Basta mangako kang inilihim mo ang pag-alis ko ngayon. Sige, sang-ayon nito kahit halatang naguguluhan. Nang gabi ring yun ay tahimik na umalis si Felix sa hideout at binalikan si Zoe. Samantala, tahimik na nakapwesto si Zoe sa gilid ng kama. Idiniin niya ang mga palad sa kutsyon habang pilit inaangat ang katawan. Kumirot agad ang tagiliran niya, ngunit hindi niya pinansin yon at nagpatuloy sa planong gawin.
Kailangan niyang tumayo, pero hindi pa man siya nakakahakbang, natumba na siya. Puisit, tumayo ka, Zoe. Kailangan mong tumayo. Huwag kang umasa na palaging may bubuhat sa'yo. Tumayo ka. Lumaban ka. Huwag mong hayaan na matalo ka nila sa ikalawang pagkakataon. Buhay mo nakasalalay rito. Desperado niyang sigaw sa sarili. Humugot ng malalim na hininga si Zoe. Kumapit siya sa gilid ng kama para muling tumayo. Nanginig ang tuhod niya, pero buo ang loob niya. Pinahupa muna niya ang tensyon sa katawan, saka siya humakbang ulit. Napangiti siya nang magawa niyang humakbang, pero kaagad nang hina ang katawan niya. Humawak siya sa dingding para kumuha ng suporta. Kaya ko to. Pawis na siya at nanginginig ang mga tuhod, pero hindi siya sumuko. Gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo mag-isa. Na kaya niyang labanan ang sarili niyang kadugo. Malakas ang hinala niyang may kinalaman ng tiyuhin niya sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, sa aksidente niya, at sa pagpapasabog ng mansyon. Solid evidence na lang ang kailangan niya para masukol ito sa korte. May tatapusin ka pang laban, Zoe. Kaya mo yan. Nabuhay ka pa para sa hustisyang kailangan mo at ng mga magulang mo. Muli niyang sabi sa sarili. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa mesa. 3 hakbang lang yun mula sa dingding. Sa unang hakbang, bigla siyang napapikit nang bumalik sa alaala niya ang nangyaring aksidente. Ang pagbaliktad ng kotse niya pagkatapos banggain ng isang truck. Tunog ng nabasig na salamin. At ang sarili niyang sigaw nang maipit ang mga binti niya. Isang himala na nabuhay pa siya sa aksidenteng yon. At ang ikalawa niyang buhay ang ginawa niyang motibasyon para maging matatag at lumaban. Konti na lang, sabi niya nang magawa ang ikalawang hakbang. Isang hakbang na lang at makakarating na siya sa mesa, pero biglang bumukas ang pinto ng silid. Zoe! Bungad ni Felix na halatang nagmamadali at waring may tinatakasan. Nagulat siya, napalingon siya sa binata, at kasabay niyon ang pagkawala ng balanse niya. Tila nag-shutdown ng katawan niya at naramdaman na lang niyang matutumba siya. Zoe! Nag-aalalang sabi ni Felix. Mabilis itong lumapit sa kanya. Nahawakan ito ang braso niya at marahang hinila. Sinalubong siya ng mga bisig nito. Maingat siya nitong hinawakan tulad ng ginawa nito nang iligtas siya sa nasusunog na mansyon. Pasensya na kung nagulat kita. Ayos ka lang ba? Napatitig siya sa mukha ni Felix. Kapansin-pansin ang pagod sa mga mata nito, ngunit hindi maikakaila ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Hindi niya yun inaasahan lalo pat kagabi lamang sila nagkakilala. Gayunpaman, nakakagulat ang damdaming umusbong sa puso niya. Isang damdaming ngayon lang niya naramdaman. Komportable siya sa mga bisig ni Felix at pakiramdam niya ay hindi siya nito pababayaan. Nasaksihan niya ang buwis buhay nitong pagliligtas sa kanya kagabi, at kahit napapagod na ito, hindi siya nito iniwan. Marahil yun ang dahilan kaya lumambot ang puso niya kay Felix. Ilang beses na rin siyang muntik na mapahamak sa mga kasong hinahawakan niya. Pero si Felix pa lang ang halos ibigay ang sariling buhay, makaligtas lamang siya. Zoe, ayos ka lang ba? Pukaw nito sa kanya sa mahinang boses, pero hindi pa rin siya binibitiwan. Ngumiti siya at hindi nakaligtas sa paningin niya ang pagbaba ng tingin ni Felix sa mga labi niya. Ayos lang ako, Felix. Mabuti na lang at dumating ka. Baka napasama ang bagsak ko kung hindi mo ako nasalo. Bakit ka pala nagmamadali? Inalis ni Felix ang tingin sa labi niya at walang pasabing binuhat siya. Kusa namang pumulupot ang kanyang braso sa batok nito. Bumitiw lang siya nang ibaba siya nito sa gilid ng kama. Sa tingin ko, hindi naligtas ang lugar na to, Zoe. Parang may sumusunod sa akin kanina habang papunta rito. Kailangan nating umalis at maghanap ng ibang lugar. Saan naman tayo pupunta? Hindi ko alam. Nakonsensya si Zoe nang makita ang problemadong itsura ni Felix. Pasensya na kung nadami ka sa problema ko, Felix. Nagkaroon ka tuloy ng responsibilidad at naging pabigat pa ako sa'yo. Lumapit si Felix sa kanya at patingkayad na umupo sa harapan niya. Hinawakan nito ang kamay niya at matiim na tumitig sa mga mata niya. Hindi niya napigilan ang kusang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Parang may kung ano sa titig ni Felix na nagpapabigat sa paghinga niya. Responsibilidad na kita simula nang iligtas kita sa nasusunog na mansyon, Zoe. At hindi ka pabigat sa akin. Ginusto ko to at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Napanatag siya sa sinabi nito. Pinawin niyo ng agam-agam sa puso niya na nagiging pabigat na siya rito. Thank you, Felix.
Bulong niya bagamat may bigat pa rin ang konsensya sa dibdib niya. Saka ka na lang magpasalamat kapag ligtas ka na sa panganib. Sa ngayon, kailangan muna nating takasan ng banta sa buhay mo. Sasamahan kitang lumayo at mananatili ako sa tabi mo hanggang sa gumaling ka. Ihatid mo na lang ako sa ligtas na lugar, Felix. Ako nang bahala sa sarili ko. Ayoko mapalayo ka pa sa pamilya mo kung mananatili ka pa sa tabi ko. Sapat na yung iniligtas mo ko. Wala na akong pamilya, Zoe. At kung nabubuhay pa sila ngayon, alam kong pabor sila sa desisyon kong to. Pero unfair pa rin to sa'yo. Hindi mo ako lubusang kilala para magsakripisyo ka ng ganito para sa akin. Nakapagdesisyon na ako, Zoe. Sasamahan kita. Kung ayaw mo akong makasama, magpagaling ka agad. Sa ganoong paraan lang kita iiwan. Ayusin ko lang ang gamit mo at aalis na rin tayo. Binitiwan ni Felix ang kamay niya bago tumayo. Tahimik nitong inilagay sa bag ang mga gamit niya na kabibili lang nito kanina. Pinagsuot din siya nito ng jacket at sombrero bago siya muling buhatin palabas ng silid. Pero natigilan ito nang makita ang isang babae pagbukas ng pinto. Sugar? Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Felix. Matagal na tayong magkasama, Felix. Pero hindi ko alam na may tinatago ka palang babae rito. Sino siya? Bakit hindi ko alam ang tungkol sa kanya? Tanong din ito at matalim na nakatingin kay Zoe. Felix, maaari mo na akong ibaba. Nakakahiya sa girlfriend mo. Mahinang samit ni Zoe nang maramdaman ang biglaang tensyon sa paligid. Girlfriend? Hindi ko siya girlfriend, Zoe. Parang mas nagulat pa si Felix sa sinabi niya kaysa nang makita nito si Sugar sa labas ng silid. Kung hindi mo siya girlfriend, kaano-ano mo siya? Bakit mo magtanong siya parang may karapatan siya sa'yo? Asawa mo ba siya? Kaibigan ko lang si Sugar at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Ikaw naman, Sugar, umuwi ka na. Gabing-gabi na nasa labas ka pa. Baka mag-alala ang daddy mo sa'yo. Akala ko kung sino sumusunod sa akin, ikaw lang pala. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Felix. Sino siya? At bakit parang aalis kayo? Saan kayo pupunta, ha? Muling tanong ni Sugar na parang may utang na eksplanasyon si Felix dito. I'm sorry, Sugar. Hindi ko pwedeng sabihin sa yung plano ko kahit pinagkakatiwalaan kita. Umuwi ka na lang, okay? Kailangan na namin umalis. Nilagpasan ni Felix si Sugar at binaliwala ang tanong nito. Sumilip naman si Zoe sa balikat ni Felix para tingnan ang reaksyon ng babae. Nakakuyom ang dalawa nitong kamay at matalim na nakatingin sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang pinakawalan nitong ngisi sa labi bago sila sumakay sa kotse ni Felix. Nagpupuyos ang dibdib ni Sugar na baliwalain siya ni Felix para sa isang babae na ngayon lang niya nakitang kasama nito. Siya lang ang palaging kasama ni Felix at hindi niya matanggap na meron na itong priority ngayon. Halo-halo ang nararamdaman niya sa ginawa nito. Naroon ang pagkabigo, galit at selos. Hindi ako papayag mangyari to. Ako dapat ang nasa tabi ni Felix. Ako ang palaging nariyan kapag kailangan niya ng kasama. Hindi ko siya binigo sa lahat ng bagay. Inalagaan ko siya. Pero tinalikuran niya ako para sa babaeng yun. Bulong niya habang nangingilid ang luha sa mga mata. Dinukot ni Sugar ang cellphone sa bulsa at agad tinawagan ng daddy niya. Mabilis naman tong sumagot matapos ang 2 ring. Hello, Dad? Oh, Sugar, napatawag ka. Gabing-gabi na. May nangyari ba? Tanong ni Darius mula sa kabilang linya. May dapat kang malaman, Dad. Umalis si Felix ng hideout natin at sinundan ko siya. Hindi ka maniniwala sa natuklasan ko. Buhay pa si Zoe Anderson at kasama siya ni Felix ngayon. Sigurado ka ba, Sugar? Sigurado ako, Dad. Kilala ko si Zoe Anderson. Dahil nakita ko ang larawan niya sa opisina mo. Katunayan, kaaalis lang nila ngayon at malamang itatakas ni Felix ang babaeng yun para ilayo sa tiyuhin niya. Madadagdagan ng problema mo kapag nakatakas pa rin si Zoe. Kung ako sa'yo, ipapatugis ko na siya sa mga tauhan ni Mr. Anderson. Pero wag nilang sasaktan si Felix. Gamitin mo na lang ang tracking device na inilagay ko sa kotse ni Felix para masundan sila. Got it, Iha. Salamat sa impormasyon. Sasabihin ko agad ito kay Mr. Anderson. Isang ngiti ang pumaskil sa labi ni Sugar pagkatapos nilang mag-usap ng daddy niya. Hindi siya papayag na may ibang babae sa buhay ni Felix at gagawin niya ang lahat mawala lang si Zoe sa tabi ng lalaking matagal na niyang mahal. Tignan natin kung hanggang kailan ka makakapagtago sa tiyuhin mo, Zoe. Bulong niya habang tinatanaw ang direksyong tinatahak ng sasakyan ni na Felix.
Umaga na nang tumigil ng sasakyan ni Felix sa isang liblib na lugar pagkatapos nilang tahakin ang back road kagabi. Hindi sila dumaan sa highway para makaiwas sa mga magtatangkang sumunod sa kanila. Sinikap nilang hindi gumawa ng trace para makalayo. Anong lugar to, Felix? Tanong ni Zoe nang mapansin ang madalang nakabahayan sa lugar. Ito ang Sitio Kalunsod. Tagong lugar to na ilan lamang ang nakakalam. May kaibigan ako rito pero matagal na siyang pumanaw. Iniwan niya sa akin ang bahay niya rito kaya magagamit natin to ngayon. Bumaba ng kotse si Felix. Binuksan nito ang pintuan sa tabi niya bago siya binuhat patungo sa maliit na bahay. Yari sa kahoy ang buong bahay at yero ang bubong. Kahit may kalumaan na, halatang matibay pa rin yun. Maraming salamat, Felix. Sa tahimik at ganda ng lugar na to, pakiramdam ko walang mananakit sa akin dito. Ngayon ko lang naramdaman ng kapayapaan sa puso ko. Ligtas ka rito, Zoe, at magkakaroon ka ng sapat na panahon para magpagaling. Sabi nito bago siya ibaba sa lumang upuan sa maliit na balkonahe ng bahay. Dito ka muna at aalis lang ako sandali. Bibili ako ng mga gamit natin dito sa bahay. Sige, mag-iingat ka. Nakangiti niyang sabi. Ngumiti rin si Felix bago ito umalis. Nanatili naman si Zoe sa upuan at marahan niyang minamasahe ang mga binti. Ganoon ang ginagawa niya sa loob ng silid niya at minsan ay sinusubukan niyang tumayo. Sariling sikap siya sa therapy ng mga binti niya dahil wala siyang doktor na pwedeng gumawa niyon. Nang matagalan sa pagbalik si Felix, tumayo siya at ginawang alalay ang kahoy na railings na balkonahe para humakbang. Hindi maitago ang kasiyahan niya nang magawa niyang humakbang ng paunti-unti. Habol ang hininga niya nang muli siyang bumalik sa upuan. Kahit mabilis siyang mapagod, nagawa naman niya. Huwag mong pwersahin ang sarili mo, Zoe. Bumaling ang tingin niya nang marinig ang boses ni Felix. Marami itong bitbit na plastic na mukhang grocery supplies ang laman. Kanina ka pa ba riyan? Medyo, pero hindi lang ako nagsasalita. Baka kasi magulat ka na naman at matumba. Mahihirapan akong saluhin ka sa dami nitong dala ko. Nakangiti itong lumapit sa kanya bago ibaba ang mga hawak na plastic sa balkonahe. Binuksan nito ang isang supot at naglabas ng mansanas. Kinuskus pa nito ang prutas sa damit bago ibigay sa kanya. Kumain ka muna nitong prutas habang nagluluto ako. Maglilinis din ako ng bahay mamaya. Baka mangati ka sa alikabok. Ayokong magka-rashes ka rito kahit nasa gitna tayo ng kagubatan. Nakangiti niyang tinanggap ang prutas. Thank you, Felix. Nasaan pala ang kotse mo? Tanong niya bago kumagat sa mansanas. Pinagbili ko sa rider na nakasalubong ko kanina. Nasira kasi ang motorsiklo niya kaya ibinenta ko na lang ang kotse ko para makauwi siya. Malayo kasi ang probinsya niya rito at hindi niya kabisado ang lugar na to. Nakakaawa naman kasi mukhang naliligaw. Itinuro ko na lang kung saan siya pwedeng dumaan. Isa pa, kailangan din natin ng panggastos habang nagpapagaling ka. Napangiti si Zoe sa kabutihan ng puso nito. Palagi na lang siyang nasosorpresa sa ugali nito. Alam mo, Felix, nakakahanga ugali mo. May mabuti kang puso at nagtataka ako kung ano ang nagtulak sa'yo para piliin ang trabahong ginagawa mo ngayon. For sure naman, alam mong hindi marangal ang pagnanakaw, di ba? Ito lang kasing option na meron ako. Kung may iba akong pagpipilian, hindi ako magnanakaw. Umupo si Felix sa tapat ng pinto at inalis ang isang tabla sa sahig ng balkonahe. Kinuha nito roon ang kinakalawang na susi bago binuksan ang pintuan ng bahay. But it's still a good thing you had no choice but to steal. Because if you weren't a thief, no one would have saved me. Malaki ang utang na loob ko sa'yo at hindi mababawasan ng pagiging robber mo ang paghanga ko sa'yo. Alam kong sa loob mo mabuti kang tao. Magnanakaw na nga ako, hindi pa ako magiging mabuting tao. Ano na lang yung pagmamalaki ko? Baka itakwil na ako ng magulang ko kahit nasa kabilang buhay na sila. Your looks? Talaga? Nag-init ang mukha ni Zoe nang lumingon sa kanya si Felix. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Pero hindi naman maitago ang bahagyang ngiti nito sa labi. Pero kumukupas ang itsura, Zoe. Hindi yun may pagmamalaki habang buhay. Pero ang kabutihan ng puso, habang buhay kong may pagmamalaki. I can't argue with you about being kind. But your looks, it's different, of course. It won't fade to the eyes of person who really loves you. Yun ang problema. Walang tao na nagmamahal sa akin tulad ng sinasabi mo. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang magnanakaw na tulad ko? Kahit sino yatang babae, hindi papayag na galing sa nakaw ang ipapakain sa kanya. I can. I mean, wala ka bang pangarap?
Hindi kaagad sumagot si Felix. Kinuha nito ang mga plastic ng grocery bago pumasok sa loob ng bahay. Felix, I'm asking you what's your dream? Medyo malakas niyang tanong. Sumilip to sa pinto at ngumiti. Pangarap ko magkaroon ng buong pamilya at simpleng buhay. Sagot nito bago muling nawala sa paningin niya. Narinig na lang niya ang kalansing ng mga utensils sa loob ng bahay. Pakiwari niya ay nagsisimula na itong magluto at maglinis doon. We have the same dream, Felix. Simple life with a complete family. Bulong niyang nakangiti. Mabilis na lumipas sa mga araw at isang buwan na matapos masunog ang Anderson Mansion. Wala pa ring trace ang mga tauhan ni Haro Anderson sa kinaroroonan ni Zoe. Namisled sila ng kotse ni Felix kung saan nakalagay ang tracking device. Iba't ibang lugar ang pinupuntahan ng kotse at nang mahuli nila ay iba naman ang nagmamaneho niyon. Kung kailangan yung halugugin sa mga liblib na lugar sa dinaanan ng kotseng yan, gawin nyo. Huwag kayong titigil hanggat hindi nakikita si Zoe at ang lalaking yun. Galit na utos ni Haro kay Victor sa telepono. Ginagawa na po namin ang utos mo, sir. Tatawag na lang po ako kapag may balita na kay Ma'am Zoe. Pinatay ni Haro ang telepono at marahang hinaplos ang batok bago humugot ng malalim na paghinga. Tumataas ang presyon niya sa palpak na setup ng pagpapapatay kay Zoe. Nakuha na niya ang pera sa vault para maging pondo sa pinapagawa niyang secret drug laboratory. Nag-iwan lang siya ng kakarampot na halaga roon para sa trap niya sa mga magnanakaw. Sabay-sabay sanang matutusta ang mga yun sa mansyon. Pero nakaligtas si Zoe at hawak pa ito ni Felix Abraham na isang witness sa ginawa niyang plano. Mahihirapan siyang kontrolin ng ari-arian ni Zoe kapag buhay pa ito. Dapat tinapos ko na rin ang Felix na yun nang makita ko siya sa opisina ni Darius. Hindi na sana niya naitaka si Zoe. Gigil na sabi ni Haro. What do you mean na itinakas ng Felix na yun si Zoe, Haro? Buhay pa ba ang pamangkin ko? Natigilan si Haro sa biglang pagsulpot ng asawa niyang si Reyna. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang hawak ang tray ng pasta at tsaa. Reyna, tell me the truth, Haro. Bumuntong hininga siya. Yes, Zoe is alive and... Napahinto siya sa pagsasalita nang ibagsak ni Reyna ang tray sa sahig. Bakit sinabi mong patay na si Zoe at siya ang na-recover na bangkay sa mansyon, ha? Alam mo kung gaano ko kamahal si Zoe. Para ko na siyang tunay na anak at nangako ako kay Ate Josie na hindi ko pababayaan ang anak niya. Halos ikamatay ko nang malamang patay na si Zoe. Paano man nagawa sa akin to, Haro? Paano? Naluluhang tanong ni Reyna. Reyna, hindi ko rin alam na buhay pa si Zoe. Mga pulis ang nagbigay ng report sa atin, di ba? Ayon sa kanila, kumpirmadong pagnanakaw ang motibo kaya nasunog ang mansyon at may 2 bangkay silang natagpuan. Isa sa mga bangkay ay si Zoe at ang isa naman ay kinilalang tauhan ni Darius Cruz na siyang utak sa pagnanakaw. Anak din ng turing ko kay Zoe at nasasaktan ako sa pagkawala niya. Yun ang dahilan kaya pinakulong ko agad si Darius. Walang kapatawaran ng ginawa niya sa pamilya natin. Lumapit si Haro kay Reyna para yakapin to. Pero itinulak siya ng babae. I was blinded by love, Haro, but now I see everything clearly. The lies, the manipulation, the way you used me and my profession to get what you wanted. I'm a lawyer but I failed to do my job. I failed myself because I loved you. But I won't make the same mistake again. Bring Zoe back, alive, or you'll face the court with me as a lawyer who puts you in jail. Umiiyak na banta ni Reyna. Honey, I love you too. You know that, right? Alam mo rin na hindi ko hahayaan na maging hadlang ka sa mga plano ko. What do you mean, Haro? Natatakot na tanong ni Reyna. Ngumisi siya at mahigpit na hinawakan ang braso ng asawa. I'm sorry, honey, but you can't turn your back against me. Kung hindi kita mapapakinabangan, hindi mo rin ako maaaring labanan. Kinaladkad ni Haro si Reyna patungo sa master's bedroom ng penthouse kung saan sila pansamantalang nakatira nang masunog ang mansyon. Let me go, Haro. Hindi mo ito maaaring gawin sa akin. You need me to control Zoe under law firm. Hindi mo mapapasunod ang mga empleyado sa law firm ni Zoe kung wala ako. Sigaw ni Reyna. Huwag mong maliitin ang kakayanan ko, Reyna. Nakuha mo ang control sa law firm dahil nagpapagaling pa si Zoe. At gumawa ka ng peking letter of authority para sumunod sa iyo mga empleyado niya. Pwede ko rin gawin yun habang nananatili ka sa silid na to. Hanggang sa bumalik sa katinoan ng isip mo. Ako ang kakampi mo. At hindi mo ako pwedeng talikuran para sa babaeng tinuturing mong anak. Itinulak niya si Reyna sa silid bago isinara ang pintuan.
Gumamit pa siya ng double lock para hindi makatakas ang babae. Walang makapipigil sa mga gusto kong gawin, kahit mismo asawa ko pa. Nakangising sabi niya kasunod ng malakas na pagtawa. Isang umaga sa sitio Kalunsod, napalunok si Zoe sa topless na katawan ni Felix habang pinapanood niya ito mula sa balkonahe. Nagpuputol ng kahoy ang binata na gagamitin nito sa pagluluto, kaya't bawat galaw nito ay parang slow motion sa paningin niya. Kitang-kita ang pag-igting ng matitigas nitong bisig. Tila kay sarap haplusin ng malapad nitong dibdib at magandang hulman ng mga pandesal sa tiyan nito. Napalunok siya sa baypaypay ng hawak niyang karton. Mainit na ang panahon pero mas lalong pinainit ni Felix ang paligid. Seryoso, Zoe? Nanganganib na nga ang buhay mo pero may oras ka pang pagpantasyahan ng kakisigan ni Felix? Saway niya sa isip pero hindi niya mapigilan na mapatingin ulit sa binata. Felix! Tawag pansin niya rito nang hindi siya makatiis. Tumigil to sa ginagawa. Lumingon ito sa kanya habang pinupunasan ng braso ang pawis sa noo. Shit, ang hot naman ng lalaking ito. Sabi na naman ang isip niya. Bakit? Nagugutom ka na ba? Ipagluluto kita ng merienda. Ano bang gusto mong kainin ngayon, Zoe? Ikaw, mabilis niyang tinakpan ng bibig nang ngumiti si Felix. Pilya ka rin pala, Miss Attorney. It's your fault anyway. Depensa niya habang itinatago ang pamumula ng pisngi. Bakit kasalanan ko? Ano bang ginawa ko? Nakangiti pa rin itong tanong na tila aliw na aliw sa paksa nila. You're guilty of being illegally attractive, Felix. Pwede kang makulong dahil masyadong perfect ang chest-to-waist ratio mo. At may 3 kang charges. First count, possession of dangerously defined abs. Second count, intent to distract a lawyer in hiding. Third count, aggravated hotness in a public setting. Natawa si Felix. Aggravated hotness? Parang ang bigat nun ah. Oo, bawal kang pakalat-kalat sa labas, nakakadistract ka. Malapit ka nang iparestrain ng legal system. Seryoso niyang sabi na parang nagkasala talaga sa batas si Felix. Most wanted pala ako kung ganun. Sabi nito sabay post na parang cover model. Kailan ang hearing ko, Miss Attorney? Kung hindi mo pa ititigil yan, ngayon na ang trial. Isa sa ilalim ka sa trial of seduction. Muling tumawa si Felix, kaya nahawa na rin siya at nakitawa. Namimiss na niya ang trabaho bilang abogado. Parang hinahanap-hanap ng katawan niya ang magtanggol sa nasasakdal at makipagdebate sa kalaban. Hindi pa siya natatalo sa korte kahit gaano kabigat ang kasong hawak niya. Pero ngayon, talo siya. Ni hindi niya magawang tumayo ng matagal. Mabilis pa rin siyang mapagod kahit tinutulungan siya ni Felix para masanay ang mga binti niya. Anong iniisip mo, Miss Attorney? Napaigtad si Zoe nang nasa tabi na niya si Felix. Hindi niya namalayan na nakalapit na ito sa kanya at nakadungaw sa railings ng balkonahe kung saan siya nakaupo. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, pero sinikap niyang maging normal ang pagsasalita kahit sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Naisip ko lang na 3 buwan na pala ako nakalive sa law firm na itinayo ni Mommy para sa akin. Ilang buwan ko pa lang yung nahahawakan nang mamatay si Mommy, pero naaksidente naman ako. Iniisip ko lang kung kamusta na kaya mga empleyado ko. Wala na kasi akong natanggap na report mula sa kanila. Ang sabi ni Tita Reyna, okay naman daw ang takbo ng firm. Pero ngayon lang ako nag-alala ng ganito sa law firm ko. Kailangan siguro natin dagdagan ng exercise ng mga binti mo para bumilis ang pagaling mo, attorney. Gusto mo bang maligo ulit sa ilog? Sanayan natin ang mga binti mo sa tubig. Nakangiting paanyaya ni Felix bago nito marahang hinawi ang buhok niya at inipit yon sa kanya tenga. May isa pang gumugulo sa akin, Felix. Sabihin mo lang kung ano yon, baka matulungan kita. Umangat ang isang kamay niya patungo sa pisngi ni Felix at marahang hinaplos yon. Hindi niya itinago ang lungkot sa mga mata niya habang pinagmamasdan ng mukha ng binata. Unti-unti nang bumabalik sa normal ng paglalakad ko, pero hindi ko maiwasang malungkot. Babalik ang lakas ng mga binti ko, pero mawawala ka naman sa akin. Aalis ka kapag magaling na ako. Yun ang sinabi mo sa akin. Sa mahigit 1 buwan nating magkasama, minsan sumasagi sa isip ko na talikuran na lang ang lahat ng meron ako at mamuhay ng simple kasama ka. Ngayon lang ako nakalaman ng ganito. Hindi ko rin inakala na dadating ako sa puntong handang talikuran ng lahat para sa isang tao na kailan ko lang nakilala. Zoe. Tell me, ako lang bang nahuhulog sa'yo, Felix? Nakita ni Zoe ang pagkagulat sa mukha nito,
Pero buo ang loob niyang sabihin dito ang nararamdaman niya, katulad kung paano niya matapang na harapin ang mga kalaban sa korte. Honestly, I had suitors, Felix. They are lawyers, politicians' sons, businessmen, even celebrities, but none of them ever made my heart skip a bit. Unexpectedly, a robber stole my heart without consent. And now that you're guilty for stealing my heart, I demand that you take full responsibility. If you fail to protect and cherish it, I reserve the right to file charges. Namamanghang umiti si Felix. Ano bang kaso ang panibago kong haharapin, attorney? Unauthorized possession of my heart, emotional negligence, and abandonment with intent to break. Kapag nanalo ako sa trial, ang sentensya mo ay habang buhay na pagkakabilanggo sa puso ko. Matapang niyang sagot. Pero yun ang lumalabas sa mga bibig niya. Malakas na tumawa si Felix. Halatang alum na aluto sa pagdedemand niya na parang nasa korte sila. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, attorney? I've never made a joke in my entire life, Felix. Lumambot ang titig ni Felix sa kanya. Ikinulong nito sa mga palad ang mukha niya. Mukhang wala na akong magagawa kundi akuin ang responsibilidad sa puso mo, attorney. Pinapangako ko, tatanggapin ko ang habang buhay na sentensya kasama ka. Pero aaminin ko rin ngayon, mas una ako nahulog sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo sa silid mo habang nasasunog ang mansyon mo. Malakas na ang kagustuhan kong iligtas at protektahan ka. Lumalim pa yun habang magkasama tayo rito. Kaya kahit anong kasong ihain mo sa akin, kusang loob kong tatanggapin. Dahil matagal na akong nakakulong sa pagmamahal ko sa'yo. Wala akong may pagmamalaki sa'yo dahil sa bulok kong pagkatao. Pero handa akong magbago at ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Felix, bulong niya nang tawirin nito ang distansya ng mga mukha nila. Nangilid ang luha sa mga mata ni Zoe. Pumikit siya nang masuyong halikan ni Felix ang labi niya. Ramdam niya ang pag-iingat sa halik nito at hindi rin matawaran ang bilis ng tibok ng puso niya. Nakakatulong talaga ang lakas ng loob para marinig ang katotohanan. At hindi siya nagsisisi na matapang niyang inamin kay Felix ang nararamdaman niya para dito. Mahal na niya si Felix, sigurado siya roon. At handa siyang talikuran ng lahat, makasama lang ito. Hindi maikakaila kina Zoe at Felix ang kasiyahan simula nang umamin sila sa isa't isa. Sa bawat paglipas ng mga araw, mas naipakita at naiparamdam nila ang pagmamahal. Hindi na sila naiilang yakapin at halikan ng bawat isa. Hindi na rin sila naghihiwalay ng higaan tuwing gabi. At itinuturing na nilang asawa ang isa't isa kahit hindi pa sila kasal. Desidido na silang mamuhay ng simple at tahimik sa sitio Kalunsod at bumuo ng pangarap nilang pamilya. My beautiful wife, may sorpresa ako para sa'yo. Malambing na sabi ni Felix isang hapon habang nakaupo sila sa balkonahe. Ngumiti si Zoe at nakaramdam ng excitement. Ano yon, may handsome hubby? Pumikit ka muna. Walang pagtutol na pumikit si Zoe. Binuhat naman siya ni Felix at wala siyang ideya kung saan siya dadalhin ng kanyang asawa. Naramdaman na lang niya ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Pakiwari niya ay nasa mataas na bahagi sila ng sitio Kalunsod. Narito na tayo, pero wag mo munang bubuksan ang mga mata mo. Okay, I don't want to spoil your surprise. Mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Thank you, love. Ibinaba siya ni Felix sa lupa bago binitiwan. Hindi siya natakot o nag-alala na baka matumba siya dahil nakatulong ang araw-araw niyang paglangoy sa ilog bilang therapy. Bumalik na sa normal ang binti niya pero hindi pa niya pinupwersa ng lakad. Open your eyes, love. Sabi ni Felix na medyo malayo ang boses sa kanya. Namangha si Zoe nang masilayan ang paligid pagmulat ng mga mata niya. Nagkalat ang mga ligaw na bulaklak sa lupa. May tagpi-tagping dahon na nagmukhang aisle at sa dulo ay may arkong kung saan nakatayo si Felix. Ano to, Felix? Namamangha at medyo nalilito niyang tanong. Let's get married today, love. Ikaw, ako at ang kalikasan. Wala man tayo sa loob ng simbahan. Wala rin tayong judge o pari na magkakasal sa atin. Pero saksi ang Diyos sa pagmamahala natin. Pinapanood niya tayo mula sa langit kasama ang buong pamilya natin. Napuno ng kagalakan ng puso ni Zoe sa sorpresang inihanda ni Felix. Kahit nagkasundo na silang magsama habang buhay, gumawa pa rin ito ng paraan para magdaos ng kasal. Hindi ito ang kasal na nakasanayan ng lahat. Pero para sa kanya, ito ang pinaka-espesyal dahil sa effort ng lalaking mahal niya na siya ring pakakasalan niya. Marahang humakbang si Zoe patungo kay Felix. Nakangiti naman itong naghihintay sa kanya at kaagad na hinawakan ang kamay nang makalapit siya.
Hinalikan nito ang likod ng palad niya bago isuot ang singsing na inukit sa kahoy na may disenyong infinity sa ibabaw. Sana magustuhan mo ang muntik kong regalo, love. Ito ang simbolo ng pagmamahal at katapatan ko bilang asawa mo. Tulad ng disenyo nitong singsing, wala ring katapusan ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi man kita mabigyan ng magkarabong kasal, pero tandaan mo ikaw lang ang babae sa puso ko. Pagsisilbihan kita at mamahalin hanggang sa huling hininga ko. Ito ang pinakamagarbong kasal para sa akin, Felix. At ang singsing na to ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Hindi to matutumbasan ng kahit anong bagay sa mundo. Dahil pinaghirapan tong ukitin ng lalaking mahal ko. Iingatan ko ang singsing na ito tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Maraming salamat, love. Wala man akong regalo sa'yo ngayon, reregaluhan na lang kita ng anak sa future. Pilya niyang sabi. Yan ang regalong hindi ko palalagpasin. Simulan na natin gawin ang regalo ko. Malakas na tumawa si Zoe nang buhatin siya ni Felix. Nagmamadali itong bumalik sa bahay nila para gawin ang regalong ibibigay niya rito. Isang normal na araw, panatag si Felix nang magtungo siya sa bayan upang magbenta ng kahoy sa palengke. Pangangahoy at pangangaso ang ginagawa niyang hanapbuhay sa sitio Kalunsod para hindi mabawasan ang perang tinatabi niya. Pero wala siyang huli sa araw na ito, kaya't kahoy lamang ang ibebenta niya. May mga tanim silang gulay at prutas sa paligid ng bahay nila. May ilan din silang manok na alaga, kaya naman kahit papaano ay hindi sila magugutom mag-asawa. Sanay man si Zoe sa karangyaan, kalaunan ay nakasanayan na rin ito ang payak nilang buhay. Ayos na to, pandagdag sa gastusin namin sa bahay. Sabi niya bago ilagay sa bulsa ang natanggap na pera kapalit ng mga kahoy. Nag-ikot pa si Felix sa bayan para bumili ng mga kailangan nila. Nang matapos ay naglakad na rin siya pauwi. Pero nagulat siya nang biglang humarang ang tatlong lalaki sa unahan niya. Sa wakas, natagpuan ka rin namin, Felix Abraham. Nakangising sabi ng isang lalaki. Shit! Bulalas ni Felix na makilala si Victor, ang tauhan ng tiyuhin ni Zoe. Hindi ka na makakataka sa amin ngayon. Sumugod ang dalawang lalaki kay Felix. Ibinato niya sa unang lalaki ang hawak niyang plastic ng grocery, bago sinalubong ng suntok ang ikalawang lalaki. Napaatras ito ng tamaan sa muka. Pero bumalasik ang itsura nito sa galit. Napansin naman niya ang pagkilos ng unang lalaki. May hawak itong kahoy na ihahampas sa kanya, pero mabilis siyang umiwas. Magkasunod niya itong sinipa sa hita at panga, dahilan ng pagbagsak nito. Nagawa naman siyang hawakan ng ikalawang lalaki, pero mabilis niyang siniko ang braso nito. Mabilis din ang ginawa niyang pag-ikot at magkasunod na pinatama ang isa pa niyang siko sa dibdib at punong ng tenga ng lalaki. Umisi si Felix kay Victor nang mapabagsak niya ang dalawa nitong kasama at kapwa walang malay na nakahiga sa lupa. Ilang buwan na rin simula nang huli tayong magkita, pero hindi ko pinangarap na makita ka ulit. Anong kailangan mo sa akin? Utos ba to ni Mr. Anderson? Sinabi ko naman sa inyo na wala akong nailabas na pera sa mansyon, di ba? Hindi ikaw ang kailangan ni Mr. Anderson, Felix Abraham. Nasaan si Zoe Anderson? Ibigay mo siya sa akin at pakakawalan na kita. Mayabang nasabi ni Victor. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Sinungaling. Bibigyan kita ng pagkakataon para ibalik si Zoe. At nangangako si Mr. Anderson na tutulungan kanyang mapawalang sala sa mga pulis. Wala akong kasalanan sa mga pulis. Sabi niya pero hindi nito pinansin. Nakakulong ngayon si Darius dahil siya ang tinuturong mastermind sa pagsunog at pagdanakaw sa mansyon ng mga Anderson. Itinuro kanyang kasabwat sa operasyon at wanted ka na ngayon. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo, Felix. Kapag ibinalik mo si Zoe sa amin, tutulungan ka ni Mr. Anderson. Mawawala ang record mo sa mga pulis at malaya ka ng gawin ang gusto mo. Muling umisi si Felix at hindi nagpadala sa panininlang ni Victor. Wala akong alam sa sinasabi mo at hindi ko kilala ang tinutukoy mong Zoe. Wala kayong mapapala sa akin kaya umalis na kayo. Mga walang hiya kayo. Nasira pa ang mga pinamili ko. Alam mo bang mahal ng mga yon? Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo, pero mas gusto mo yatang gumamit pa ako ng dahas. Hindi mo ako masisisi kung lupay-pay kitang ihaharap kay Mr. Anderson. Binunot ni Victor ang balisong sa bewang nito. Naglakad ito palapit sa kanya at inambahan siya ng saksak. Pero napigilan niya ang braso nito. Pinilipit niya ang braso ni Victor at inagaw ang balisong sa kamay nito. Nang makuha niya ang balisong, malakas niya itong sinipa sa likuran dahilan ng pagsubsob nito sa lupa. Umalis ka na. Wala na akong koneksyon sa grupo ni Darius at wala sa akin ng pera ni Mr. Anderson. Mas lalong hindi ko kilala ang Zoeng tinutukoy mo. Payapa na ang buhay ko dito, kaya tigilan niyo na ako.
Sa oras na makita kita ulit dito, may kalalagyan ka. Nilagpasan ni Felix ang nakalupaging si Victor, hawak ang balisong nito. Hindi magsisinungaling ang anak ni Darius Abraham. Nakita niyang buhay pa si Zoe at magkasama kayong dalawa. Nakiusap pa siyang huwag kang sasaktan kapag binawi namin si Zoe. At hindi kami aalis sa lugar na to nang hindi namin siya nababawi sa'yo. Binaliwala ni Felix ang sinabi ni Victor, pero tumalim ang tingin niya. Pinagkanulo siya ni Darius at Sugar na siyang pinagkakatiwalaan niya sa Black Spire. Hindi na sila ligtas ni Zoe sa sitio Kalunsod dahil natuntun na sila ng mga tauhan ni Mr. Anderson. Hindi ka makakatakas sa akin, Felix Abraham. Napahinto sa paglalakad si Felix nang hawakan siya ni Victor sa balikat. Napansin niyang may ididikit ito sa likuran niya kaya inunahan niya ito. Hinaklit niya ang kamay nito at mabilis na humarap sa lalaki kasunod ng malakas na sidekick. Tinamaan nito sa dibdib at tuluyang natumba na parang nahihirapang huminga. Tumilapon ang hawak nito at napagtanto niya ang stun gun yon. Plano niyo talagang hulihin ako Ano bang tingin niyo sa akin? Mahina? Dadaan muna kayo sa bangkay ko bago niyo ako mahuli. At sabihin mo sa amo mo, hindi ko alam ang pinagsasasabi niya kaya tantanan niyo ako. Naiiling niyang dinampot ang stun gun at nagmamadali siyang umuwi. Iniwan na lang niyang lupaypay ang grupo ni Victor sa lupa. Sa tindi ng tama at bugbog ng mga ito, sigurado siyang ilang oras bago makatayo ang mga to. Pagdating sa bahay, kaagad siyang sinalubong ni Zoe na naghihintay sa balkonahe. Niyakap niya ito bago halikan sa labi. Love, nanggaling ka lang sa bayan pero parang 1 taon mo akong hindi nakita Nakangiti ditong biro ng pakawalan niya. Love, bawat segundo kitang namimiss. Pero kailangan na nating umalis sa lugar na to. Bakit? Nakita ko sa bayan ng lalaking gustong pumatay sa'yo ng gabing nasunog ang mansyon. Tauhan siya ng tsuhin mo at alam nilang buhay ka pa. Gusto ka nilang makuha ulit at hindi ako papayag. Inoferan nila akong isuko ka kapalit ng kalayaan ko. Wanted na raw ako sa batas. Pero alam mo, hindi kita ipagpapalit sa kahit na ano paman. Nangako ako sa iyong poprotektahan kita hanggang kamatayan at gagawin ko yun. Malungkot nang umiti si Zoe. Nakikita rin niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi pa rin tayo matatahimik hanggat hindi natatapos ang problema ko, Felix. Kailangan ko sigurong tapusin muna ang gusot sa pagitan namin ng tiyuhin ko. Nasisiguro ko na ngayon na may kinalaman siya sa lahat ng kamalasan sa pamilya namin. Anong plano mo? Babalik ako sa law firm para tapusin ang kasamaan ng tiyuhin ko. Muling niyakap ni Felix si Zoe. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya sa planong gawin ng asawa niya. Alam niyang matapang si Zoe, pero hindi siya mapakali sa kaiisip na baka mapahamak to. Sasamahan kita, love. Kahit saan tayo makarating, hindi ako aalis sa tabi mo. Salamat, love. Ikaw lang ang pinagkukunan ko ng lakas sa labang to. Parehong araw ay naghanda sina Felix at Zoe para bumalik sa lungsod. Nakisakay sila sa pick-up ng isang kakilala ni Felix na babalik sa Maynila. Nasa likuran sila ng pick-up dahil nasa loob ang buong pamilya ng driver. Love, may hindi ako sinasabi sa'yo. Mahinang sabi ni Felix habang nakasandal sa kanya si Zoe. Gusto mo bang sabihin sa akin ang tungkol dyan ngayon? Ayoko maglihim sa'yo, kaya sasabihin ko. Go ahead, makikinig ako. Humugot ng malalim na paghinga si Felix. Niyakap din niya ng mahigpit si Zoe na parang ayaw na niya itong pakawalan. Hindi ko alam kung totoo ang sinabi ng tauhan ni Mr. Anderson. Kung totoo man na wanted ako sa mga pulis, hindi ko alam kung paano kita sasamahan sa labang to. Paano kung mahuli ako? Nag-aalala ako sa kaligtasan mo, love. Humarap si Zoe sa kanya at kinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Nagpapakita ng tapang ang itsura nito ngayon. Love, nakalimutan mo na ba kung sino ako? I'm Attorney Zoe Anderson. I will defend you no matter what it takes. Because I know the truth and I know you. I'll get you out of that cell without any single scratch. Not because I'm your lawyer, but because I'm your wife. I won't let my husband stay in jail. Kung may dapat makulong, sina Tito yon, not you. Mabilis siya nitong hinalikan sa labi bago niyakap. May checkpoint sa unahan natin, love. Kung wanted ka talaga, tuhulihin ka nila. Cooperate with them. Ako nang bahala sa susunod na hakbang. Bulong pa nito sa kanya. Inihanda ni Felix ang sarili sa posibleng mangyari nang tumigil sila sa checkpoint ng PNP. Isa-isang tiningnan ng mga pulis ang mga tao sa loob ng sasakyan hanggang dumako ang mga ito sa likuran. Napansin niya nang magbulungan ng mga pulis habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay biglang kumilos ang mga ito at pinalibutan ang pick-up. Bumunot ng baril ang mga ito at itinuto kay Felix. Felix Abraham, you're under arrest.
You're a wanted man for robbery. Huwag kang kikilos ng masama kung ayaw mong mapilitan akong gamitin to. Sabi ng pulis sa unahan. Itinaas ni Felix ang dalawang kamay at inilagay sa batok. Tumayo siya para bumaba ng sasakyan, pero sinunggaban siya ng pulis at pwersahang hinila pababa ng pick-up. Hands off him, officers! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Zoe nang sigawan nito ang mga pulis. Bumaba ito ng sasakyan at hinarap ang mga pulis na nakahawak kay Felix. Pinaalis naman ng ibang pulis ang pick-up kaya naiwan sila roon. He's not resisting arrest, yet you're using excessive force. Every citizen is protected against unreasonable seizures. You're clearly violating these rights. Muling sabi ni Zoe na ngayon nagpapakita ng hindi kapangkaraniwang tapang. Miss, sino ka ba? Alam mo bang most wanted ang lalaking yan? Tanong ng isa sa mga pulis. Then let me make this clear. I am his lawyer. I am Attorney Zoe Anderson of Zoander Law Firm. I'm warning you, officers. What you're doing right now is illegal. Mariing tugon ni Zoe. Balo na yata ang isang to. Nalaman lang na patay na si Attorney Zoe Anderson kinukuha ng pagkakakilanlan. Kumuha ka na lang ng ibang abogado, miss, para ipagtanggol ang magnanakaw na to. Tumatawang sabi ng pulis na nakahawak kay Felix. Uminit ang ulo ni Felix sa pang-iinsulto ng mga pulis kay Zoe. Pero pinigil niya ang sarili nang maalala ang bili ng misis niya. Kailangan niya makipag-cooperate at magtiwala rito para hindi madagdagan ang kasong isasampa sa kanya. Do you want me to file a proper lawsuit against you, officers? Inalis ni Zoe ang balabal sa ulo kaya nakita ng mga pulis ang mukha nito. Base sa reaksyon ng mga pulis, kilala ng mga ito ang abogada. Hindi niya alam na ganito kasikat ang asawa niya. Bitiwan niyo yan at dalhin sa presinto ng matiwasay. Utos ng isang pulis sa mga kasama. Pasimpleng umiti si Felix nang bigla siyang bitiwan ng mga pulis na nakahawak sa kanya. Don't worry, love. I won't let them lay another finger on you. Bulong ni Zoe sa kanya. Ngumiti siya at buong tiwalang pinaubaya kay Zoe ang legal na paraan para makalaya siya. Ilang araw matapos maaresto si Felix, agad itinakda ng korte ang unang hearing dahil classified siyang most wanted. Dahil sa urgency ng kaso, mabilis ang proseso at wala masyadong panahon para maghanda. Inaasahan niyang si Zoe ang magiging abogado niya, pero laking gulat niya nang isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya sa loob ng courtroom. Alam niyang abala si Zoe sa paghahanap ng matibay na ebidensya, kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita ng personal sa kulungan. Kaya wala siyang idea na ibang abogado ang magtatanggol sa kanya sa courtroom. Good morning, Mr. Abraham. I'm Attorney Casimiro from Zoander Law Firm. I will be your defense counsel of this trial. Salamat, Attorney. Pero nasan po si Attorney Anderson? You mean Attorney Reyna Anderson? Hindi siya available ngayon. May sakit siya kaya ako magtatanggol sa iyo ngayon. Kinabahan si Felix sa kakaibang ngisi ng abogado. Wala siyang ideya kung nasaan si Zoe at ibang abogado ang magtatanggol sa kanya. Hindi siya panatag sa presensya nito at hindi nagkamali ang kutob niya nang magsimula na ang pagdinig. Sigurado po ako na si Felix Abraham ang nagbukas ng vault. Siya po ang leader namin at hawak niya ang malaking pera mula sa pagnanakaw namin. Sabi ng witness na hindi niya kilala kung sino. Mukhang fabricated ang witness na kinuha ng kabilang kampo. Attorney Casimiro, may cross-examination ba kayo tungkol sa akusasyon sa kliyente mo? Tanong ng judge. No further questions, Your Honor. Gulat na tumingin si Felix sa abogado niya. Sa halip na ipagtanggol siya nito, parang sinasang-ayunan pa nito ang mga akusasyon sa kanya. Attorney, bakit hindi mo ko pinagtatanggol? Hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Malakas ang ebidensyang hawak nila, Mr. Abraham. Wala tayong laban. Mas mabuting wag na lang tayong mga tuwiran at baka sakaling bumaba ang yung sentensya. Hindi ako nahagip ng CCTV sa larawang ibinigay nila sa korte, attorney. Hindi rin ako ang nasa video at hindi ko rin kilala ang witness na yan. Wala ka man lang bang gagawin tungkol dito? Abogado ka ba talaga? Inis niyang tanong sa matanda. Hindi ito nagsalita at parang hindi rin ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Nilibot niya ang tingin sa loob ng courtroom para maghanap ng pwedeng tumulong sa kanya. Pero wala siyang makita kahit isa na nakikisimpatya sa sitwasyon niya. Nasa ganoon siyang kalagayan nang biglang bumukas ang pintuan. Lahat ng tao ay napatingin sa babaeng pumasok. Zoe. Natulala si Felix nang makilala ang asawa. Ibang-iba ang aura nito ngayon kaysa sa Zoe nakasama niya. Nakasuot ito ng itim na blazer at slacks. Nakataas ang mahabang buhok at sa kanang kamay ay bitbit ang isang portfolio. Taas noo itong naglakad na tila pag-aari nito ang buong courtroom.
Lahat ng atensyon ay nakatuon sa bawat galaw nito. Your Honor, I respectfully request to substitute as defense counsel for Mr. Felix Abraham. I have here the written waiver and consent of the accused. Binuksan ni Zoe ang portfolio at kinuha ang isang papel doon, pero napatayo ang judge at hindi makapaniwalang nakatingin kay Zoe. Attorney Zoe Anderson, I thought you were dead. How come you're alive and ready to fight for justice again? Tanong ng judge, pero hindi maitago ang kasiyahan sa boses nito. I defied death to fulfill my duty, Your Honor. And my client needs real defense. I'm here to give him that. Sandaling tumingin si Zoe sa direksyon niya at bahagyang ngumiti. Panatag din siyang ngumiti dahil nasa tabi niya ngayon ang babaeng mahal niya bilang isang abogado. Very well. This court grants the substitution. Attorney Anderson, you may proceed. Lumapit si Zoe sa direksyon ni Felix at walang nagawa si Attorney Casimiro kundi umalis sa pwesto nito. Sorry I'm late, love. My uncle plans to sabotage your hearing by giving you a fraud lawyer. But here I am now, and I won't let them destroy you with lies. Bulong nito sa kanya bago muling tumingin sa judge. Your Honor, let the real trial begin. Ilang sandali pa, nabaliktad na ang sitwasyon. Napatunayan ni Zoe na peke ang mga ebidensyang inilatag sa korte at isiniwalat din nito ang katauhan ng peking witness. Napatunayan din ni Zoe na wala siyang kasalanan. Sa makatuwid, walang sapat na ebidensya para manatili pa siya sa kustodiya ng mga pulis. Sa pagtatapos ng hearing, idineklara ng judge ang case dismissed at wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang hearing. Just give me 10 minutes, love. I'll get your release papers and bring you out myself. Paalam ni Zoe bago siya ibalik sa detention cell ng korte. Hindi rin nagtagal ay bumalik si Zoe at tuluyan siyang napalaya. Kaagad niyang niyakap ang asawa at mangiyak-ngiyak to sa dibdib niya. I'm sorry kung natulog ka sa selda ng ilang araw, love. Kailangan ko kasing paghandaan ng kalaban at talunin sila in one strike. I need to stay one step ahead of them para masiguro ang panalo mo. Hindi ko kayang makita na matutulog ka pa rin sa selda. Nakakahanga ang tapang at talino mo, love. Nakakatakot ka pala sa korte. Parang gusto ko na lang sumuko at hayaang makulong. Biro ni Felix rito para gumaan ang pakiramdam nito. Pabiro din siya nitong hinampas, pero mahigpit ding yumakap. Nakakulong ka na sa puso ko at walang paraan para makalaya ka. Dito ka lang pwedeng makulong, wala nang iba. Wala rin tong bail. Nakangiting humiwalay ng yakap sa kanya si Zoe. Inakbayan naman niya ito at paminsan-minsan ay hinahalikan sa sentido habang patungo sila sa sasakyan. Pero tumalim ang tingin niya nang makitang naghihintay roon si Sugar. Anong ginagawa mo rito, Sugar? Felix, I'm sorry about what happened. Hindi ko na yun mababago. Kaya sana patawarin mo na ako. Nadala lang ako ng selos pero pinagsisisihan ko na yun ngayon. Nagkamali ako ng kinampihan at handa akong gawin ng lahat maituwid lang ang pagkakamali ko. Love, huwag ka nang magalit kay Sugar. Katulong ko siya sa paghahanap ng ebidensya sa loob ng ilang araw. Humingi na rin siya ng sorry sa ginawa niyang pagsusumbong sa daddy niya. At nakikita kong sincere naman siya kaya pinatawad ko na siya. Pinuntahan mo ba siya para humingi ng tulong, Zoe? No, pumunta si Sugar sa opisina ko sa law firm at nag-offer ng tulong kapalit ng pagiging lawyer ko sa daddy niya. Felix, hindi pa tapos ang laban natin. Sinubukang i-take over ni Tito Haro ang law firm, pero hindi niya napasunod ang mga empleyado ko. Yung abogado mo kanina, tayo ni Tito. Pasalamat siya at wala ako sa mood pagtuunan siya ng pansin kanina, kundi baka siya ang pumalit sa'yo sa kulungan. Tapos nabalitaan ko rin kinukulong ni Tito si Tita Reyna sa bahay nila. Alam kong mahal niya si Tita Reyna at hindi niya sasaktan ng asawa niya. Pero iba ang sitwasyon ko. Kailangan ko maipakulong si Tito Haro bago pa niya ako masaktan ulit. Hindi ka niya magagalaw hanggat kasama mo ko. Ayoko namang mapahamak ka sa pagtatanggol mo sa akin. Magtulungan tayo para makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Tito Haro. Tinulungan ako ni Sugar para makilala si Captain Camiro ng PNP. Siya ang sumusubaybay sa mga negosyo ni Tito at handa siya makipagtulungan para matapos na to. Sige, gagawin ko kung anong gusto mo, love. Pwede din akong tumistigo. Nasa tabi mo lang ako palagi. Pangako. Salamat, love. Pagkatapos mapalaya si Felix, ginugol naman ni Zoe ang atensyon laban sa kanyang tiyuhin. Marami na siyang nakalap na ebidensya sa tulong ni na Felix, Sugar at Captain Camiro. Sina Felix at Sugar ang gumagamit ng private system ni Captain Camiro at ang kapitan naman ang sumusuyod sa mga lugar na punteriya nila. Siya naman ay naghahanda ng mga legal charges laban sa tiyuhin niya.
Ilang beses na silang nag-overtime para lang mapabilis ang trabaho. Coffee, attorney? Alok ni Captain Camilo habang nakalahad ang cup ng kape sa kanya. Hindi umiinom ng kape si Zoe. Allergic siya sa caffeine, Kapitan. Kinuha agad ni Felix ang hawak na kape ng kapitan at iminigay kay Sugar. Oh, sorry. I didn't know about it. Sorry, attorney. No problem, Captain. Nakangiti niyang sabi rito, pero mas lumawak ang ngiti niya nang makita ang hindi maitagong selos sa mukha ni Felix. Ang ganda ng ngiti mo, attorney. Kinikilig ka yata sa isang kapitan. Nagtatampong sabi ni Felix bago umupo sa tabi niya. Yumakap siya sa braso ni Felix at bumulong malapit sa tenga nito. I told you, only a robber makes my heart skip a beat. You stole my heart, my soul, and my whole life. No need to be jealous, love. I'm only yours. Mabilis siyang hinalikan sa labi ni Felix. Okay na ako, hindi na ako nagsiselos. Nakangisi nitong sabi. Pabiro niya itong hinampas nang tumikhim sina Sugar at Kapitan Camilo. May mga kasama tayo, Felix. Kung gusto nyo, lalabas muna kami. Baka kailangan nyo ng quality time dahil ilang gabi na tayong nagpupuyat. Sabi ni Sugar bago tumayo. Hindi lang nito si Captain Camilo palabas nang inuuko pa nilang silid sa isang condo tower na nagsisilbing investigation room nila. Kumuha rin sila ng 2 extra room para sa kanila ni Felix at ang isa ay para kay Sugar. Ginagamit naman ni Captain Camilo ang investigation room kapag kailangan nitong magpahinga. Look at them, love. Sabi ni Zoe sa asawa nang hindi nakaligtas sa paningin niya ang magkahawak na kamay ng kapitan at ni Sugar. Bahagyang lumingon si Felix sa dalawa, pero binalik din agad ang tingin sa kanya. Wala kang dapat ipagselo sa amin ni Kapitan Felix. Bukod sa hindi kita ipagpapalit sa kanya, si Sugar din ang type niya. Kahit na, love, sa ganda mong yan, walang lalaki hindi magkakagusto sa'yo. Ngumiti si Zoe at pinaliguan ito ng halik sa muka. Ang seloso naman ng love ko. Para hindi ka na magselos, may sorpresa ako sa'yo. Kinuha niya ang maliit na box sa bulsa bago ibinigay kay Felix. Ano to, love? Buksan mo. Malambing niyang utos. Pinatong ni Zoe ang muka sa balikat ni Felix habang nakayakap sa braso nito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ng mister nang makita ang nilalaman ng box. A positive pregnancy test. You're going to be a dad, love. Nabuo na ang regalo ko para sa'yo. Tumingin sa kanya si Felix at nasaksihan niya kung paano mangilid ang luha sa mga mata nito. Nanginginig pa ang mga kamay nitong humawak sa mukha niya. Totoo ba to, love? Tumango naman siya. Yes! Masayang bulalas ni Felix. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, love. Salamat sa regalong to. I love you so much. Dapat hindi ka nagpupuyat. Ihahatid na kita sa room natin. Kami na ang bahala rito. At sa umaga ka na lang magtrabaho. Dapat nating alagaan si baby. At bukas na bukas din ay pupunta tayo sa OB-GYN. Dapat na rin siguro tayong bumili ng mga damit ni baby. Saka ng mga sapatos. Crib at... Love, relax. Healthy kami ni baby at 2 weeks na siya. Nagpa-check up na rin ako sa OB kanina kasama si Sugar. Babalik na lang ako sa susunod na linggo for follow-up check-up. For now, magpapahinga na muna ako tulad ng gusto mo. At bukas na lang ako magtatrabaho. Good. Ihahatid na kita sa room natin. Tumayo ito at binuhat siya. Love, kaya ko naman maglakad. Ibaba mo na ako. Magaling na mga binti ko, remember? Alam ko, pero paano kung matisod ka habang naglalakad? Ayoko mapahama kayo ng baby natin. Paano kung ikaw naman ang matisod? Di 3 tayong napahamak. Ibaba mo na kasi ako. Basta, bubuhatin kita. Hindi tayo matitisod. Okay. Hindi na ako makikipagtalo. Inihilig na lang niya ang ulo sa balikat ni Felix habang buhat siya nito. I love you, attorney wife. Bulong nito sa tenga niya na nagpahagikik sa kanya. Hindi pa rin talaga nawala ang kilig niya sa tuwing lalambingin siya ni Felix. I love you too, my handsome husband. Isang linggo pa ang lumipas nang makaipon sila ng sapat na ebidensya laban kay Haro Anderson. Nasecure na rin nila ang warrant of arrest laban sa Ginoo. Gumawa rin sila ng trap hearing at imbitado si Haro bilang witness para hindi ito makatakas. Ginamit nila ang kaso ni Darius Cruz dahil si Haro ang nagpakulong dito. May kooperasyon sila sa law enforcement sa pangunguna ni Captain Camilo. Karamihan sa audience nila ang mga civilian police na dadakip kay Haro. Pero nagulat si Zoe nang makitang kasama ni Haro si Rina. Zoe, anak! Sigaw ng ginang nang makita siya. Tita Rina! Bulong niya habang nakatingin sa ginang.
Halata ang pagpayat nito at nangingitim din ng eye bags. Kitang-kita niya ang pangungulila sa mga mata ng ginang. Pero hindi nito magawang lumapit sa kanya. Pinipigilan ito ni Haro na mahigpit na nakahawak sa braso ng asawa. Close siya sa tiyahin noon pa man. At alam niyang ginamit lamang ito ni Haro para sa pangarap nitong illegal na negosyo. Si Haro ang kadugo niya pero ito pa ang nanakit sa kanya. Good luck sa trial, Zoe. Namimiss ka na ng tita mo. Makahulog ang sabi pa ni Haro habang nakangisi. Tila may bahid yun ng pagbabanta dahil alerto ang kasama nitong tauhan sa likuran ng tiyahin niya. Uminit ang ulo ni Zoe at nangibabaw sa kanya ang kagustuhang makulong si Haro. Hindi niya sinayang ang ginawa nilang paghahanda para mahuli to. Nang magsimula ang hearing, hinayaan ni Zoe na pumabor kay Haro ang sitwasyon. Nasa kalagitnaan siya ng pagtatanong dito nang bigla niyang itinigil ang pagdinig sa kaso ni Darius. Excuse me, Your Honor. Sabi niya sa judge. Ito rin ang judge sa hearing ni Felix at isa sa mga kaibigan ng mami niya. Go ahead, Attorney Anderson. Inilabas niya ang warrant of arrest na pinaghirapan nilang makuha. I am presenting this warrant of arrest issued by the Regional Trial Court against Haro Anderson for multiple charges. This includes arson, illegal possession of explosives, embezzlement, and attempted murder. The accused used his power and influence to frame an innocent man, which unfortunately is Mr. Darius Cruz. Today, stop this nonsense, Zoe! Sigaw ni Haro, bumakas ang galit sa mukha nito. Mabilis itong umalis sa witness stand at lumapit kay Zoe. Akma siya nitong hahawakan pero mabilis gumagana ang reflexes niya sa ganitong sitwasyon. Nasanay na siya sa mga panganib sa mga kasong hawak niya at na-develop ang basic self-defense sa sarili niya. Tinapik ni Zoe ang kamay ni Haro pa ibaba. Umabante siya at pinatid ang paa nito. Nawala ng balanse si Haro kaya nasubsob ito sa sahig. Mabilis na nakalapit si Felix sa kanya at niyakap siya para harangan kay Haro. You can't hurt my wife under my watch, Mr. Anderson. Seryosong sabi ni Felix na halatang nagpipigil ng galit. Mabilis din kumilos ang mga naka-civilian na pulis. Hinawakan ng mga ito si Haro, maging ang mga tauhang kasama nito na nasa likuran ni Reyna. At kasama rin sa mga tauhang nadakip si Victor. Case dismissed. Pagsasara ng judge sa kunwaring hearing. Ngumiti pa ito kay Zoe bago lumabas ng courtroom. This is harassment. Let me go! Nagwawalang sigaw ni Haro habang hinihila palabas ng mga pulis. Lumapit naman si Zoe kay Darius nang ibabalik na ito sa selda ng mga pulis. Sandali niyang pinahinto ang mga ito habang si Felix ay nakaalalay pa rin sa kanya. Mr. Darius Cruz, hindi ko magagawang ipawalang sala mga kasalanan mo at pakikipagsabuatan kay Mr. Haro Anderson. Pero magagawan ko ng paraan para gumaan ng parusa mo. Yun lang ang maipapangako ko sa'yo. Tanggap ko na ang kapalaran ko, attorney. Matanda na rin naman ako kaya okay lang kahit makulong ako. Ang hiling ko lang sana ay tulungan mo magbagong buhay ang anak ko. Masaya na ako sa bagay na yon. Makakaasa ka, Mr. Cruz. Katunayan, nagtatrabaho na si Sugar bilang support technology expert sa PNP. She's using her skills now, in a right way. Magandang simula yun para sa kanya. Salamat, attorney. Pagkatapos niya makausap si Mr. Cruz, lumapit naman sa kanya si Reyna at niyakap siya. Bahagyang dumistansya si Felix para bigyan sila ng oras na magtiya. Anak ko, salamat at ligtas ka. Umiiyak nitong sabi. Niyakap din niya ang tiyahin. Kahit papaano ay napanatag siyang ligtas ito sa kamay ng walang yang asawa. Utang ko po ang lahat ng to sa asawa ko, tita. Kay Felix, siyang nagligtas sa akin sa nasusunog nating bahay. Siyang gumawa ng therapy sa mga binti ko para bumalik sa normal ng paglalakad ko. Siya ang lalaking mahal ko, tita. At ang magiging ama ng panganay ko. Gulat na tumingin sa kanya ang tiyahin. Hilam pa rin ng luha sa mga mata nito, pero masaya to sa binalita niya. Congratulations, anak! Magiging lola na pala ako. Pangako, isa ako sa tetestigo laban sa tito mo. Kung hindi kita nagawang ipagtanggol noon, gagawin ko na ngayon. Alang-alang sa'yo at sa magiging pamilya mo. Salamat po, tita. Maluwag na paghinga ang pinakawala ni Zoe pagkatapos ng mga nangyari. Nangingilid ang luha niya at bahagyang pumikit. Sa wakas natapos na rin. Sabi niya sa isip. Umuwi na tayo, love. Kailangan nyo nang magpahinga ni baby. Masyado kayong napagod sa araw na to. Malambing na sabi ni Felix. Hindi pa ako napapagod, love. Sandali lang naman ako nagtrabaho ngayon eh. Kahit na, love. Kailangan na nating umuwi. Halika na.
Walang nagawa si Zoe nang buhatin na naman siya ni Felix palabas ng courtroom hanggang sa sasakyan. Maingat siya nitong ibinaba sa shotgun seat at maingat din itong nagmaneho. Pero nagtaka siya nang tumigil sila sa isang simbahan. Hindi siya nagtanong dahil iniisip niyang magpapasalamat lang ito sa Diyos dahil sa matagumpay nilang kaso. Ngunit nasurpresa siya nang makitang naghihintay roon ng mga empleyado niya sa law firm. Naroon din ang ilang kakilala at mga kaibigan niya at sina Sugar at Captain Camiro na halatang kararating lang. Sa harap ng altar ay nakangiting naghihintay ang isang pari. Felix, ano na naman to? Naluluha niyang tanong, kahit may ideya na siya kung anong mangyayari ngayon. Inihanda ko ito nang malaman kong magkakaanak na tayo, love. Mas gusto kong ikasal tayo ng legal, at ngayon ang araw na yon. Pasensya na kung hindi ako makapaghintay. Sana pinagpahinga muna kita pagkatapos ng hearing. Pero gustong-gusto ko na kasing palitan ng apelido mo. I love you, Mrs. Abraham. I'm surprised, and I love it. I love you always, hubby. Hindi inaasahan ni Zoe ang sorpresang to, pero aminado siyang labis na kasiyahan ng hatid nito sa puso niya. Hindi lang kalikasan ang saksi sa pag-iisang dibdib nila ni Felix, dahil ngayon, legal na silang kasal at dadalhin na niya ang apelyido ni Felix bilang simbolo ng bagong simula. Naipanalo ni Zoe ang kaso laban kay Haro. Napatunayan ding ito ang pumatay sa mga magulang niya. Kahit buntis, hindi siya nagpatinag. Sa kabila din ng lahat, nabawi nila ang mga ninakaw ni Haro na mga ginto at malaking halaga ng pera na itinago niyang tiyuhin sa isang vault sa isa pa nitong bahay. Masaya siya na nabigyan na niya ng hustisya ang magulang niya at ang nangyari sa kanya. Tagumpay ito hindi lang para kay Zoe, kundi para sa hustisya at katotohanan. Pagkalipas ng 9 na buwan, ipinanganak ni Zoe ang kanilang baby girl ni Felix. Hindi na lang sila partners sa buhay, kundi partners na rin sa negosyo ng pamilya. Sa galing at determination ni Felix, madali nitong nagamay ang pagpapatakbo ng negosyo. Napatunayan din itong mistakes doesn't define us. What truly matters is the courage to rise and choose a better path. Minsan ay kailangan lang talaga natin ng isang tao na maniniwala sa atin at bigyan tayo ng chance para magsimula ulit. At dahil sa pagmamahal at tiwala ni Zoe, tuluyan nang iniwan ni Felix ang madilim na nakaraan. Indeed, the robber who stole the lawyer's heart is now her husband and lifelong partner. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.